Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2361 Walang Diyos na Hari. Emperor Level Sword Intent. Ito ang Supreme Sword Intent ni Emperor Xuanyuan. Ang mukha ni Ren Tianquo ay namumula sa pananabik, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagpipitagan. Isang grupo ng mga miyembro ng Shenlang Clan, maging ang kanilang mga ninuno, ay sunod-sunod na yumuko ng kanilang mga ulo, at isang grupo ng mga matatanda at iba pa ang direktang lumuhod sa lupa. Kahit na ito ay isang maliit na sword intent na iniwan ng Heavenly Star God General at Emperor Xuanyuan, sapat na upang lumuhod sila ng may paggalang. Hindi lamang iyon, ngunit maging sina Phoenix, Baiho, Xuanming at iba pa, malaki at maliit, na iniwan ng daan-daang mga angkan, lahat ay tumango, at lumuhod pa para ipahayag ang kanilang paggalang. Mahusay. Mahusay na Emperador Xuanyuan. Bumantong hininga si Xiao Qings na may walang katulad na paghanga. Sapat na ang makita siya minsan sa buhay na ito. Nabighani rin si Bai Wuji. Ang mga pamilya ng mga pinili ay lahat ay tahimik, na may mga ekspresyon ng pagkamangha sa kanilang mga mata. Para lamang mapanatili ang pagmamalaki ng mga pinili kaya pilit nilang pinigilan ang pagnanasang lumuhod. Ito ang Heavenly Star God General. Ang mundo may nakakatakot na kapangyarihan. Hindi katakataka na ang 12 Saints of the Great Desolation ay walang kapantay sa kapangyarihan ng Heavenly Star God General. Totoo ang sinabi nila. Dahil sa layunin ng espada, gusto nilang ihagis ang kanilang 5 katawan sa lupa. Sa katunayan, mayroon ng hindi mabilang na mga monghe at sibilyan sa imperial na lungsod, na hindi makontrol ang kanilang mga paa, at lumuhod at nagsimulang sumamba. Para sa kanila, ito ay simpleng pagkakatawang tao ng mga Diyos. Isang grupo ng mga monghe sa banal na kaharian, na nakaharap sa Heavenly Star God General, nadama na ang kanilang paglilinang ay hindi magandang tingnan. Bagamat alam din nila na ang isang kaharian ay maaaring magkaroon ng malaking agwat, ngunit ang agwat na ito ay masyadong mapangahas sa harap ni Emperor Xuanyuan. Masyadong malakas. Ang pamimilit lang ay napakalakas kaya nanghihina ang kanilang mga binti. Ang susi ay upang kumbinsido. Ito ay ang kapangyarihan ng unang emperador ng mga sinaunang panahon. Sa sandaling ito, maliban kay Ren Tianquo na hindi ibinaba ang kanyang ulo, tanging si Ye Fan sa langit ang puno ng pananabik at ngumisi. Sa pagtingin sa Heavenly Star God General sa hindi kalayuan sa kanyang harapan, si Ye Fan ay tila isang artista na nakakita ng isang obra maestra. Concentrated dito, hindi ko nakayanang umiwas ng tingin saglit. Iyon na. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa, layunin ng espada sa antas ng emperador. Layunin ng pinakamataas na espada. Gaya ng inaasahan ni Ji Xuanyuan. Ito ang tunay na eskrimidor. Hindi ko rin makita ang ekspresyon. Tahimik lang itong nakatayo sa hangin tulad nito, hawak ang espada ng Xuanyuan, at ang mahabang buhok nito ay lumilipad. Gayunpaman, ang lahat ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ang Heavenly Star God, parang nakatingin sa Sword God sa ere. Ito ay isang mahiwagang pakiramdam, maliwanag na ang mga Diyos ay mga katawan lamang ng enerhiya, ngunit sila ay tulad ng mga buhay na tao. Mapatla ang mukha ni Ye Guangxing, at mula sa sandaling darating na ang Star God, umatras na siya ng mahigit 100 metro nang hindi alam. Kahit na nakatayo malapit sa Heavenly Star God General, pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang puso. Ang pamimilit nitong pinakamataas na layunin ng espada ay napakalakas na siya, isang master ng banal na espiritu, ay kinabahan hanggang sa mamatay. Sa sandaling ito, si Ye Guangxing ay unti-unting bumalik sa kanyang katinoan, at nang maalala niya na siya ang kumokontrol sa Heavenly Star God General, hindi niya maiwasang matuwa. Noong una, medyo nag-aalala siya kung hindi sapat ang lakas ng Diyos na General, ngunit ngayon, kahit isang tanga ay nakikita na ang Diyos General ay mas malakas kaysa sa Diyos ng Espada. Haha. Napangiti si Ye Guangxing na may baluktot na mukha, mabahong bata. Sa harap ng mga Diyos, karapat-dapat ka ring tawaging Diyos ng Espada. Ngayon, ang haring ito ay aasa sa mga Diyos upang mamuno sa mundo. Ang tawa ay agad na nagpalubog sa madla sa mga manunood na nalulubog pa rin sa kanilang paggalang sa mga Diyos at kay Ji Xuanyuan, at lahat sila ay biglang bumawi. Namutla ang mukha ng lahat ng isipin nilang ang Heavenly Star God na ito ay kontrolado ni Ye Guangxing. Tapos na. Napabuntong hininga si Su Xian at ang iba pa mula sa pamilyang Su. Damn it! Ilang tao ang pinatay nitong Sword God. Tu family, Bailey family, Ye family at iba pa ay tuwang-tuwa, na parang bumalik sila sa langit mula sa impyerno. Sa Heavenly Star God General, mananalo tayo. Tuwang-tuwa si Bailey Donglio. Sa kinatatayuan ng Shenlang, lahat ay nakasimangot, lahat ay nagpapakita ng hitsura ng pagkabalisa. Lagi siyang tinitingnan ni Hua Xiaoluo, na may luha sa kanyang mga mata, at kinakabahang hinawakan ang kanyang damit. Sumigaw si Wu Yezenzi, ang kanyang Royal Highness Night King. Maghiganti sa guru. Kuya Sword God. High Priest. Bakit hindi ka pa kumikilos? Balisa rin si Batshahar.
Sa gitna ng kaguluhan ng mga salita sa ibaba, si Ye Fan ay tahimik na nakatayo doon, nakatitig sa Heavenly Star God nang walang sinasabi. Mukhang walang narinig si Ye Fan, at walang iba sa kanyang mga mata maliban sa General ng Diyos. Emph. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap na kalmado. Longyu, ipaghihiganti ka ng haring ito. Ngumisi si Ye Guangxing, hinihimok ang sarili niyang mental power, isang lumalakas na mental power, na agad na ipinadala sa God General Superior. Heavenly Star God General. Patayin. Itinuro ni Ye Guangxing na may matagumpay na ngiti sa kanyang mukha. Lahat ay nakaramdam ng pagkahilo, kaba, at hindi makayanang makita kung ano ang mangyayari sa susunod na segundo. Unti-unting lumipas ang oras. Unti-unti, naging kakaiba ang kapaligiran. Anong nangyayari? Hindi ko alam. Heavenly Star God, bakit walang tugon? Libu-libong tao sa eksena ang lahat ay nataranta, dahil nalaman nila na hindi pinapansin ng Star God General si Ye Xingguang. Nawala ang ngiti sa mukha ni Ye Guangxing. Sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya na buhayin ang kanyang mental power at sabik na sinabi, imposible. Ito. Naibigay ko na ang lahat ng spell rune sa Heavenly Star Order, paano ito? Biglang nagkaroon ng katahimikan sa lahat ng oras. Isang sarkastikong pagngisi ang pinakawalan ni Ye Fan. Oh! Tumingin si Ye Fan sa Heavenly Star God General, ngunit hindi tumingin ng diretso kay Ye Guangxing sa likod niya. Ye Guangxing, sinabi mo ngayon lang. Paanong si Bai Wuji, isang hubenhaw lang, ay mananalo kay Ji Xuanyuan? Pagkatapos ay gusto kong tanungin ka, Ye Guangxing, paano mo makokontrol ang sword intent ni Ji Xuanyuan? Baka ikaw. Sa tingin mo na ang iyong mga kasanayan sa mahika, ang iyong espiritual na kapangyarihan, ay sapat na para sakupin ang layunin ng Emperor level na espada ni Ji Xuanyuan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang eksena ay nahulog sa isang patay na katahimikan. Maraming eksperto sa banal na kaharian ang biglang naunawaan kung ano ang kanilang naunawaan. Nakakakilabot ang Night Stargazer, parang nahulog sa kuweba ng yelo. Ngumisi si Ye Fan, gusto mong kontrolin ang Heavenly Star God na paglingkuran ka, sa simula pa lang, ito ay isang imposibleng bagay. Ang pundasyon ng Heavenly Star God General ay ang Emperor-level sword intent. Ang pinakamataas na layunin ng espada. Ano ang isang emperador? Ano? Para sa kataas-taasan. Paano? Maaari bang sumuko ang emperador sa iba? Supremo, paano siya maaabutan ng iyong mahika at espiritual na kapangyarihan? Kung makokontrol mo ang makalangit na bituin general, ang tanging posibilidad ay mas malakas ka na kaysa sa banal na general. Pero, kung mas malakas ka na sa mga general ng Diyos, bakit kailangan mong gamitin ang Star God para masakop ang mundo sa hinaharap? Sa puntong ito, biglang natauhan ang lahat sa audience. Tumawa si Su Xian at nagsabi, kaya nga. Ito ang kadakilaan ni Emperor Xuanyuan. Ito ay dahil mismo sa kataas-taasang katangian ng Heavenly Star God General na hinding-hindi ito makokontrol ng mga mas mahina kaysa rito. Sa simula pa lang, ang sinumang kontrabida na nagtangkang samantalahin ang Heavenly Star God General ay sadyang hindi nagtagumpay. Higit pa rito, kung ang Heavenly Star God General ay walang ganitong katangian, kung gayon hindi na siya magiging makapangyarihan, at wala nang halagang magagamit. Kaya't anuman ang mangyari, ito ay isang hindi maintindihang pag-iral, at si Emperor Xuanyuan ay talagang may pananaw sa hinaharap. Nakahinga rin ng maluwag si Su Wang. Ang mga miyembro ng ang angkan ng Shenlang ay lahat ay ipinagmamalaki at nag-aalala na ang kanilang mga ninuno ay gagamitin ng iba. Mukhang nag-overthink sila. At ilang mapanghimagsik na marangal na pamilya ang muling nawalan ng pag-asa. Maraming tao pa nga ang bumagsak sa lupa. Umiling si Ye Guangxing, nanginginig, namumula ang kanyang mga mata, hindi. Hindi. Bakit hindi ko inaasahan? Ganito. Paano ito? Malumanay na sinabi ni Ye Fan, kapangyarihan, pagnanais. Gawing mabigani ang mga tao. Kapag hindi ka na naglalayon sa pinakamataas at pinakamalakas, at sa halip ay tumuon sa pakikipaglaban para sa katanyagan at kapalaran, nasa landas ka na ng kabiguan. Tama ba ako? Ji, Zuan, Yuan, Matanda, Ancestor, Ang. Natahimik ang mga manunood, tulala ang lahat na tumangala, at nalilitong tumingin kay Ye Fan. Sword God. Nakikipag-usap sa Heavenly Star God. Bakit? Hindi kaya, sa tingin niya ay maiintindihan ng Heavenly Star God. Biglaan. Habang ang lahat ay nag-iisip at naguguluhan, ang Heavenly Star God General ay gumalaw. Nakita ko ang general ng Diyos na ibinato ang kanyang espada gamit ang isang braso, simple at maayos, at natural na nag-swipe sa likod at patagilid. Isang maitim na gininto ang espada na halos napakabilis para tumugon ang paningin. Ang mga ripples ng pag-iisip, kasing manipis ng pakpak ng cicada, ay dumaan sa katawan ni Ye Guangxing. Pagkatapos, may layong mahigit 100 metro, hindi makareact si Ye Guangxing. Ibinaba ni Ye Guangxing ang kanyang ulo at tiningnan ang kanyang katawan na tila walang pagbabago. Niwala siyang panahon para magpakita ng kahit anong ekspresyon o ekspresyon. Bang!
Sumabog ang ambon ng dugo, na parabang tinapakan lang nito ang isang langgam hanggang sa mamatay. Ang unang warlock sa Great Contest, ang Night Stargazing sa kaharian ng banal na espiritu, ay sumisira sa katawan at espiritu. Kabanata 2362 13,000 taon. Walang inaasahan na ang taong tumawag sa Heavenly Star God General ang unang papatayin. Posible kaya na ang langit na bituin na Diyos ay talagang magkakaroon ng sariling subjective na kamalayan. O pinatay lang siya dahil hindi emperador si Ye Guangxing, ngunit sinusubukan niyang agawin ang trono. Nang ang lahat ay natigilan sa matinding pressure, ang Heavenly Star God General ay talagang kumilos muli. Nakita ko na ginawa ng Diyos ang kanyang anyo sa isang madilim na gininto ang streamer, diretsyong bumagsak sa direksyon ni Su Wang. Nang ilabas ni Kung ang isang espada, ito ay isa pang dark golden sword intent, na naging light blade, at direktang kinuha si Su Wang Mangman. Ang isang grupo ng mga ninuno ng pamilyang Su ay namumutla, alam na hindi sila sapat para labanan ng Heavenly Star God General, ngunit sinubukan pa rin nila ang kanilang makakaya na i-shoot ang kapangyarihan ng langit sa hangin. Protektahan ang iyong kamahalan. Si Su Wang ay lubhang mahina sa sandaling ito, at siya ay higit na walang magawa sa layunin ng espada na ito. Nakatingin lang ako ng walang magawa, ang kapangyarihan ng Tianhan ay direktang napasok ng Supreme Sword Intent, at wala itong epekto. Sa harap ng layunin ng espada na ito, ang paglilinang ng mga ninuno na ito ay hindi pareho. Nang makita na ang kanilang mga buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang hibla, lahat ng nasa eksena ay isa lamang ang nasa isip nila, si Su Wang ay tapos na. Hindi siya sisang-ayon ng Diyos. Ang Heavenly Star God General, na pinipili lamang ang taong may swerte ng emperador, hanggat hindi siya ang pinakamahusay na kandidato, siya ay mapapawi sa trono. Malinaw, kahit na si Su Wang ay isa ng nangungunang eksperto, mayroon pa ring mga tao na mas naaayon sa hitsura ng isang emperador. Sa isang kritikal na sandali, isang itim na higanteng espada na may nakasisilaw na ningning ng mga bituin ang bumangga sa maitim na gininto ang espada na layunin. Boom, na may malakas na putok, na sinamahan ng isang malakas na shock. Nakita kong hindi na-block ang Supreme Sword Intent, pero sa wakas nagkaroon ng bahagyang paglihis. Kung ikukumpara sa lakas ng malamig na panahon na inilabas ng mga ninuno ng pamilyang Su, sa wakas ay nagkaroon ito ng kaunting epekto. Ang dalawang sagradong ninuno na nagpoprotekta kay Su Wang sa kasamaang palad ay direktang nadodge ng palipat-lipat na layunin ng espada. Nawasak on the spot. Dalhin mo si Su Wang. Si Ye Fan ay lumitaw sa lupa, inalala ang higanteng espada gamit ang isang kamay, at tinitigan ng Heavenly Star God General na may nagniningas na mga mata. Ang eksena ng kidlat ay nagpabulala sa mga manunood. Anong nangyari? Iniligtas ng Diyos ng espada ang emperador. Baka naman ayaw niyang maging emperador. Mula sa pananaw ng lahat, malinaw na papatayin ng Heavenly Star God si Su Wang at susuportahan ang Sword God. Gayunpaman, ngayon ay mabuti, ang Diyos ng espada ay talagang nagligtas kay Su Wang, at makikipagtagpo sa Diyos ng langit na bituin na, tinulungan siya. May mga tao sa mundong ito na, hindi alam kung ano ang mabuti o masama. May nagpadala sa iyo sa trono, at kailangan mo pang talunin ang iba. Tulad ng para sa Heavenly Star God General, tila siya ay medyo, nagdududa, hawak ang Xuanyuan sword, nakatayo ilang dosenang metro ang layo mula kay Ye Fan. Isang tao, isang general ng Diyos, nakatingin sa isa't isa mula sa malayo, dalawang emperor-level na sword intent na pamimilit, ang nanag sa lahat. Matapos mabigla, napagtanto ng mga ninuno ng pamilyang Su na hindi ito isang ilusyon, at talagang iniligtas ng Diyos ng espada si Su Wang. Ang pamilyang Su ay walang pakialam sa pagkawala ng dalawang master, at tumingin kay Ye Fan ng may pasasalamat. Salamat, kamahalan na Sword God. Kahit na hindi talaga naiintindihan ni Su Xian ang iniisip ni Ye Fan, gusto ni Ye Fan na lumaban sa mga Diyos, na hindi makakasama sa pamilya Su. Si Su Wang ay mukhang nag-iisip, nakasimangot, at tila may naiintindihan. Ngunit hindi niya oras na magsalita sa sandaling ito, at ang mga ninuno ng pamilyang Su ay nagmamadaling inilayo siya sa eksena. Ano ang iniisip ng Sword God na ito? Ang pamilyang Su ay natatakot na siya ay mamatay, kaya't iniligtas niya ang mga tao ng pamilyang Su. Baliw. Masasabi ko lang na baliw ang Sword God. Ang mga master sa pinangyarihan ay lahat ng tuliro. Itinuon lang nila ang kanilang atensyon sa general, ngunit ngayon ay napalingon silang lahat kay Ye Fan. Gayunpaman, ang ilan sa mga ninuno ng pamilyang Tu, ang pamilyang Bailey, at maging ang pamilyang Luo ay may kinang sa kanilang mga mata sa sandaling ito. Nag-aalala pa rin sila na pagkatapos ng paglilitis ng banal na emperador sa pagkakataong ito, sila ay makulong sa anino ng Sword God. Susunod, kung tutusin, higit pa o mas kaunti, lahat sila ay mga kasama ng stargazing sa gabi at mahamog na gabi. Nag-aalala pa rin sila, kung paano haharapin ang isang hindi nagkakamali na Sword God. Ngunit ngayon, kung ang Sword God at ang Heavenly Star God ay lalaban. Hindi yun sigurado, ang kanilang krisis ay malulutas. Itong Ye Fan, ano ang iniisip niya? Bakit mo gustong tumulong sa Heavenly Chosen Royal Family? Hindi malinaw na. Dapat niyang agawin ang trono.
Hindi niya kayang pakisamahan ang sarili niya. Ang maangin na braso sa tabi niya. Nagpakita rin ng pag-aalala si Feng Qinglan, mahigpit na nakalok ang kanyang mga kilay, at kinagat niya ang kanyang mapupulang labi. Ancestor Tianquo. Okay lang ba kung titignan ang poster na ito, magiging one-on-one match ito laban sa Heavenly Star God. Kumunot ang noo ni Ling Yanju. Ang Supreme Sword Intent ay ganap na hindi mapigilan sa kasalukuyan. Bahagyang naapektuhan ito ng hampas ng Sword God, masyadong malaki ang agwat. Bumantong hininga din si Ye Hongshu. Ngumisi si Ren Tianquo, tingnan mong mabuti ang mga mata ng Sword God, walang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ibig sabihin nasa kontrol niya na ang lahat, hindi siya nagmamadali, ano ba ang pagmamadali mo? Hindi ko talaga maintindihan, talagang nakakatukso ba na pag-usapan ang mga espada sa Heavenly Star God General? Napabuntong hininga si Ji Yameng at umiling. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Ye Fan, at muling tumaas ang presyon ng Sword Intent sa kanyang katawan. Ang layunin ng Double Sword ay nagkawatak-watek. Isang umaalingaw-ngaw at nagngangalit na pamimilit na layunin ng espada, tulad ng isang matalim na talam, ang bumulusok sa puso ng lahat ng nasa eksena. Paano? Paano yun posible? Mapapabuti pa ang kanyang layunin sa espada. Si Bailey Taicheng at ang iba pa ay nagdila. Huwag magpanik. Bagamat ang Diyos ng espada ay makapangyarihan, ang general ng Diyos ay hindi nagpahuli. Mataimtim na sabi ni Bailey Donglio. Kaagad pagkatapos, narinig lang ng lahat ang mahabang daing ng kaluluwa ng dragon, ang Sword God na katawan ni Ye Fan ay agad na pinakawalan at pagkatapos ay isiniksik sa katawan. Espada Diyos Hegemony. Emperor Dragon Sword Sovereign. Ang katawan ni Ye Fan ay tila medyo matangkad, at may bahagyang pagkutitap ng mga kaluluwa ng dragon sa paligid niya. Si Ye Fan ay tumawag ng 10,000 lumilipad na mga espada, nag-condensed sa likod niya, at lumitaw ang mga pakpak ng espadang kaliskis ng dragon na may 12 pakpak. Sa sandaling ito, tinapik ni Ye Fan ang kanyang mga daliri sa paa, nakabitin sa himpapawid, natatakpan ng gininto ang apoy, na nakasisilaw na parang isang nakakapasong araw na paparating sa mundo. Ang libu-libong malalakas na tao sa eksena ay nanginginig na ng walang malay. Nakakita na ba sila ng taong gumamit ng ganitong espada? Biglang ibinuka ni Ye Fan ang kanyang bibig at sinabing, ang bawat tao sa mundo ay nag-iisip na kung mayroon kang pagsang-ayon ng langit na bituin na Diyos General, ikaw ay may swerte ng isang emperador. Ngunit bakit ang isang tunay na emperador? Makikilala ng kahit sino. Ang makanonize ang emperador. Ang mga emperador ng dinastiyang Xuanyuan ay lahat ay nababalot sa anino ng Heavenly Star God General, at babaguhin ni Emperor Ming Yuan ang dinastiya pagkatapos lamang matanggap ang iyong pahintulot. Pagkatapos. Lahat, sa nakalipas na 3,000 taon, dahil sa pag-iral ng Heavenly Star God General, ang nag-iisa sa Great Desolate Yu, Ji Xuanyuan, ay palaging iyong emperador. Para sa 13,000 taon, ang lahat ng mga emperador ay nagkamali sa pag-aakalang sila ay mga emperador, ngunit sa katunayan, sila ay iyong mga opisyal na kanonisado. Ang patuloy na pagiging emperador sa loob ng 13,000 taon, napakalaking daya ng emperador. Ang nakakabinging boses ay kumalat sa buong audience, na nagpaparamdam sa lahat na sila ay binigyan ng kapangyarihan. Feeling ko tumatayo ang mga balahibo ko. Oo, kailangang kilalanin ka ng mga Diyos para maituring na emperador. Emperor ba talaga yan? Kung gusto mo talagang sabihin, hindi ba ang Heavenly Star God General ang tunay na emperador? Maraming tao ang biglang nagising at nakaramdam ng lamig. Pagkatapos sabihin ito ni Ye Fan, takot na napagtanto ng lahat na si Ji Xuanyuan ang talagang namuno sa Great Desolate sa loob ng 13,000 taon hanggang ngayon. Kabanata 2363 Buhay hang sa pamamagitan ng isang thread. So, ito ang tunay na intensyon ng Heavenly Star God General. Maraming tao ang tila nagising mula sa isang panaginip. Ang pinakamalaking gamit ng mga general ay hindi para mapanatili ang katatagan at bawasan ang pagdanak ng dugo, ngunit ipagpatuloy ang sariling imperial na pamumuno ni Emperor Xuanyuan. Talagang ang tugatog ng imperial na kapangyarihan. Ito pala ang dahilan. Naisip ng matandang lalaki na ang Diyos ng espada ay gusto lang hamanin ang mga Diyos at ituloy ang isang pambihirang tagumpay sa paraan ng espada. Kaya naisip niya hanggang ngayon. Sa pamamagitan lamang ng tunay na pagkatalo sa makalangit na mga Diyos ng bituin at paglabag sa tuntunin ng pagpapahayag ng emperador na binuo ni Emperor Xuanyuan, maaari ba tayong sa mundong ito, ang tunay na emperador? Ito ay hindi sa ayaw niyang maging isang emperador. Ngunit sa simula pa lang, ang gusto niya ay hindi isang nominal na emperador. Ngunit isang kataas-taasang, tunay na emperador ng prehistoric. Ang eksena ay puno ng kaguluhan ng boses ay talagang binanggit ni Ye Fan, at maraming tao ang nakaintindi nito. Ngunit kung hindi ito binanggit ni Ye Fan, hindi nila ito inisip. Ang kaharian. Ito ang kaharian ng antas ng emperador. Ang naisip ito ng Sword God, ngunit wala kaming ideya na pinamunuan kami ni Emperor Xuanyuan. Hindi. Nagtataka kung handa siyang iwan ang Xuanyuanjian sa Honghuang, at mayroon itong napakahalagang tungkulin. Sa hindi mabilang na mga talakayan, ang mga mata ni Ye Fan ay tumingin kay Ye Fan ng may malaking paggalang at pagpipitagan.
Ang Heavenly Star God General ay hindi nagpakita ng anumang ekspresyon, ngunit sa sandaling ito, tahimik niyang ginalaw ang Xuanyuan sword, na nag-pose ng isang pangunahing paggalaw ng espada. Si Ye Fan ay walang ngiti sa kanyang mukha, ang kanyang ekspresyon ay solemn na. Tila nanigas ang hangin sa sandaling ito, at libu-libong mga master na may sapat na kumpiyansa sa kanilang sarili ang nangahas na manatili sa eksena upang panuurin ang totoong peak battle na ito. Walang nangahas na huminga ng malakas, sa takot na baka makaligtaan sila ng anumang detalye. Kahit na ang ilang mga ninuno ng banal na espiritu ay nagpalagay na ng saloobin ng mga mag-aaral na nag-aaral, naghihintay ng may pananibik. Ang eksena ay naging walang laman, at ang hininga ay hindi marinig. Isang ihip lang ng hangin, humahagulgol. Biglang, si Ye Fan at ang Heavenly Star God General ay sabay na nawala. Kaagad pagkatapos, halos magkasabay, sa kalagitnaan ng hangin, ang dalawang figure ay direktang nagbanggaan. Ang Heavenly Star God ay naglaslas ng isang espada, at ang puwersa ay mabigat. Hinawakan ni Ye Fan ang espada sa kanyang backhand at hinampos ito ng marahas, na may buong pagkawalang kilos at lakas ng pagsabog. Nagbanggaan ang walang kapantay na sword intent at supreme sword intent, at isang gintong apoy na apoy ang sumabog. Dilat na dilat ang mga mata ni Ye Fan, ang kanyang sariling walang kapantay na layunin ng espada ay natagos ng pinakamataas na layunin ng espada, at pagkatapos na maipasa ang kanyang itim na higanteng espada, tumagos ito sa katawan ni Ye Fan. Tumalsik ang dugo, at agad na lumitaw ang isang sugat. Sa ilalim ng sakit, hindi na kayanan ni Ye Fan ang slash ng Heavenly Star God, at nahulog siya sa hangin. Bang! Si Ye Fan, tulad ng isang bulalakaw, ay biglang binaril at bumagsak sa lupa. Nagulat ang audience. Sa unang tingin, naisip nila na ang Sword God ay mas malakas, ngunit hindi ko inaasahan na ang isang pares ng mga espada ay hindi pa rin makakapantay sa Heavenly Star God General. Sword Intent. Ang kanyang mga katangian ng Sword Intent ay hindi sapat para labanan ang Supreme Sword Intent ng Xuanyuan Ancestor. Kung lalaban ka ng ganito, mamamatay ka. Si Ye Hongshou, isa ring eskrimador, ay agad na nakita ang problema at nag-aalalang sumimangot. Kung gayon, paano ang aking guru? Sabik na sigaw ni Hua Xiaoluo. Huwag magpanik, ang kanyang kasalukuyang estado ay kapareho ng noong nakipaglaro siya sa ninuno na ito dati. Hindi niya ginawa ang kanyang makakaya. Dapat ay mayroong kanyang mga pagsasaalang-alang, mataimtim na sabi ni Ren Tianquo. Sa pagkakataong ito, hindi ginagamit ng batang ito ang lahat ng kanyang lakas, ano ang iniisip niya? Sabik na sabik si Ye Chaoshuan kaya kinamot niya ang kanyang puso. Sa oras na ito, ang Heavenly Star God General ay mabilis na bumagsak, at siya ay umaatake na may magkakasunod na espada patungo kay Ye Fan. Mabilis na gumaling ang katawan ni Ye Fan. Pagkalabas sa hukay, iniwagayway niya ang itim na higanteng espada at sunod-sunod na galaw. Sa karanasan sa Xuanyuan Illusion, nakahanda si Ye Fan. Ang mga trick ng mga Diyos ay hindi mukhang napakarilag. Ang mga galaw ng espada ni Ye Fan ay mas simple kaysa sa mga intensyon ng espada ngayon, at sila ang pinakapangunahing sinaunang swordsmanship. Duyan, slash, lamandi, saksakin, harang, pumili. Malinaw ang bawat espada. Para bang dalawang eskrimador na walang kultibasyon ang gumagawa ng pinakakaraniwang sparring. Ngunit ang eksena ay hindi isang baguhan na monghe, lahat sila ay matatandang lalaki na may pag-unawa. Sa makatuwid, nang makitang ginagamit ng general ng Diyos at ng Diyos ng espada ang pinakapangunahing mga galaw ng espada, nabighani ako dito. Perpekto, perpekto. Ito ang pagbabalik sa pangunahing kaalaman, ang avenue ang pinakasimple. Ang Star God General ito ay pamana ng sword intent ni Emperor Xuanyuan. Ang bawat espada ay tila simple, ngunit sa katunayan ito ay naglalaman ng hindi mabilang na mga pagbabago, at walang kapintasan. Ngunit, napakabata pa ng Sword God, hindi ka pani-pani walang kayang makipagtalo kay Emperor Xuanyuan sa laban ng santukan. Hoy! Pagkaraan ng ilang daang metro, ang bawat espada ay tila umuusad sa harapan ko. Sa kinatatayuan ni Shenlong, napangisi si Ren Tianquo, isang grupo ng mga lalaki na hindi marunong magpanggap na naiintindihan, isang simpleng sword move, ay naglalaman ng pinakasimpleng paraan. Ngunit ang dahilan kung bakit ang Diyos ng Espada at ang General ng Diyos ay gumagamit ng pinakapangunahing mga galaw ng espada ay dahil wala silang oras na gumamit ng ilang komplikadong mga galaw sa antas na ito. Ay ang pinaka hindi nagkakamali. Nang marinig ito ng lahat sa pamilya Shenlong, bigla nilang napagtanto, at marami silang naintindihan. Gayunpaman, ang pinaka nakakatakot na punto ay ang katawan ng Sword God ay kayang tiisin ang sword intent na dumurog sa kanya ng ganito. Ang sword intent ng bawat sword ng Diyos na ito ay tumagos sa kanyang sword intent, bumantong hininga si Ren Tianquo. Biglang nagising ang lahat at nalaman na ang buong katawan ni Ye Fan ay kinulayan ng pula ng dugo ng hindi nalalaman. Si Ye Fan ay humawak ng isang higanting espada at hinarap ang 12-dosenang mga espada kasama ang mga Diyos. Bagamat ang lahat ng galaw ng espada ay naharang, ang mga katangian ng pinakamataas na layunin ng espada ay ginagawa itong palaging dumaan sa walang kapantay na layunin ng espada at saktan si Ye Fan. Sa kabutihang palad, ang Emperor level na sword intent ni Ye Fan ay maaaring mabawi sa wakas ang bahagi nito,
at si Yefan ay umiwas sa pamamagitan ng kanyang body technique, kaya hindi siya nasaktan ng husto. Ngunit ang enerhiya ng Heavenly Star God General ay nagmumula sa walang katapusang magulong kawalan. Kung patuloy siyang lalaban ng ganito, tiyak na mamamatay si Yefan. Hindi lang iyon, ang Heavenly Star God General ay tila walang interes na i-drag ito. Bigla, nakita ko ang madilim na gininto ang enerhiya sa buong katawan ng Star God General, at bumilis ang daloy, at ang Xuanyuan Sword ay umagos din kasama ang pinakamataas na layunin ng espada ng madilim na gintong likido. Ang Heavenly Star God General ay humakbang pasulong na kasing bilis ng isang kulog, at bigla siyang naglaslas. Inihagis ni Yefan ang kanyang espada ng paalang, at hinuranggan ng higanteng espada ang halos lahat ng pinsala, ngunit ang malalim na dugo ay gumuhit pa rin sa kanyang dibdib dahil sa layunin ng espada. Si Yefan ay direktang itinulak sa ere at bumagsak sa isang singsing. Ang arena, na matibay at pinalakas ng mahika, ay inilubog sa isang malalim na butas. Ubo. Nagsuka si Yefan ng dugo, nang makitang hindi niya kayang masugatan ng husto. Ang Heavenly Star God General ay nakatayo sa lugar, tumigil sa pag-atake, at tila naghihintay kay Yefan. Sulitin mo na. Biglang sumugod sa eksena sina Tu Shenggo, Luo Jufeng, Bailey Dongliu at iba pa, na naghihintay ng pagkakataon, kasama ang isang grupo ng mga tao mula sa Heavenly Chosen Family. Para kay Yefan, na malubhang nasugatan, isang grupo ng mga ninuno mula sa sagradong kaharian ng pinili ang bawat isa ay nagsagawa ng kanilang ultimate move. Sa ilang sandali, ang kapangyarihan ni Tianmo, Tianfeng, at Tiansha ay sumayaw ng ligaw at binati si Yefan. Patayin mo siya dali. Ayaw nilang hayaang makabawi si Yefan. Kung isang araw ay makikilala ng Star God si Yefan at hindi siya papatayin sa huli, malamang na sila ay mamatay. Sa pamamagitan lamang ng pagsasamantala sa pinsala ng Diyos ng Espada ngayon, magkakaroon sila ng pagkakataong patayin si Yefan. Oops! Mga halimaw na yan. Si Ren Tianquo at ang iba pang mga ninuno ng Shenlong clan ay mukhang gulat at galit. Pero huli na ang lahat para kumilos sila ngayon, tutal hindi naman sila laging nakabantay. Ngunit walang nakakita na sa sandaling ang kanyang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid, isang panunuyaang lumitaw sa sulok ng bibig ni Yefan. Nang biglang umangat ang ulo niya at tumingin sa isang grupo ng mga ninuno ng pinili. Isang alakdan sa kaliwa, sa gininto ang apoy, ang nagpasiklab ng itim na apoy na kasing dilim ng walang katapusang kalangitan sa gabi. Kabanata 2364 na Half Magic. 2364. Isang malamig, malupit, at walang awa na aura na tila nagmumula sa kailaliman ng sinaunang panahon at tiwangwang, tulad ng pagdating ng Diablo. Kahit na ngayon lang nagpakita ang Heavenly Star God, ang libu-libong tao na naruroon ay hindi nakaramdam ng sobrang gulat. Ito ay isang ganap na kakaibang makapangyarihang pamimilit, ang pamimilit na ito, malamig na uhaw sa dugo. Para bang hindi nakikita, mayroong isang pares ng malalaking kuko ng demonyo, pinipilipit ang puso ng lahat sa pagitan ng kanilang mga daliri, na nagbibigay inspirasyon sa pinaka-primitive na instinct ng takot. Ang puso ng bawat isa ay nasa kawalan, ang hindi kilalang nakakatakot na puwersa ay nagpapatigil sa kanilang paghinga. Sa kinatatayuan ng Shenlong, kumislap ang mga mata ni Ren Tianquo, at bigla siyang may naintindihan. Sa oras na ito, si Yefan ay direktang nasa tapat, at ang mga ninuno ng pinili na malapit ng mahulog sa bitag niya ay natakot lahat, at isa-isang nagsimulang baluktutin ang kanilang mga mukha. Bawat isa sa kanila ay tila may nakitang nagpapalpitate sa kanilang puso, ngunit huli na para lumingon pa. Oops! Naloko ako. Hindi maganda. Hindi ko alam kung sinong ninuno iyon, at napasigaw ako sa kawalan ng pag-asa. Ang susunod na sandali. Sa hukay kung saan naroon si Yefan, umuungal ang isang mapanirang layunin ng espada na kasing itim ng tinta, na ganap na naiiba sa orihinal na layunin ng gininto ang espada. Boom! Gitling! Mula sa malayo, para itong isang brutal na itim na dragon, umuungal na nakabuka ang malaking bibig, nilulunok ang lahat ng 12-12 pinili sa isang kagat. Direktang winasak ng Dark Sword Intent ang buong arena, at ang matibay na arena ay naging pulbos. Ang nagngangalit na Sword Intent Shockwave ay naglaslas pa ng isang tuwid na itim na matibay na sinag ng liwanag ng Pauiles, na tumagos sa malayong kalangitan. Walang magawa ang mga tao sa buong imperial na lungsod habang ang madilim na sinag ng liwanag na ito ay gumuhit ng 1,000 kilometrong resulta sa himpapawid. Ang pamimilit na pinakawalan sa sandaling ito ay nagulat sa maraming tao sa lungsod sa kanilang sindik. Longlonglong. Ang marahas na yumanig ang imperial na lungsod, maliwanag na ito ay ang layunin ng espada na inilabas laban sa langit, ngunit nagdulot ito ng lindol. Sa loob ng Holy Emperor Academy, sa mga guho, umusok ang usok. Ang libu-libong natitirang mga master ay hindi na maaaring ilarawan ang mood sa sandaling ito sa mga salita, ni hindi nila mailarawan ang lahat ng nakikita nila sa harap nila. Nawala. Ang hininga ng mga lalaking iyon, nawala. Bigla nilang natuklasan na ang mga ninuno ng Pamilya Tu, Pamilya Bailey, at Pamilya Luo ay nakakalat na sa itim na liwanag. Ngayon lang, anong nangyari? Paano ito posible? 12-12 ng mga banal na kaharian ang namatay lang. Ang
Ang mga mukha ng pamilyang pinili ay Mapotla, at ang mga miyembro ng angkan ay sobrang solemna. Dahil, ang ikinabahala nila, ang mapangwasak na pamimilit sa layunin ng espada na ngayon ay hindi nawala. Unti-unting bumagsak ang alikabok, at unti-unting naging malinaw ang figure. Isang nagninangas na itim na apoy ng layunin ng espada ang lumabas mula rito. Kaagad na sumunod, na ikinabot ng apoy ng demonyong espada ng purgatorio, nalantad ang kaliwang kalahati ng katawan. Muling lumitaw ang buong figure ni Yefan sa harap ng lahat. Itim na apoy na kalahating mukha, gintong apoy na kalahating mukha, parang demonyong kalahating mukha, Diyos na kalahating mukha. Sa sandaling ito, ang pamimilit na ito ng Sword Intent ay gumawa ng isang qualitative leap kumpara sa orihinal. Kung ikukumpara sa Heavenly Star God General, ito ay hindi gaanong mababa. Walang sinuman sa eksena ang nakakita ng ganitong anyo ng Sword Intent. Ngunit anuman ang mangyari, kailangang maniwala ang lahat na ito ang layunin ng maitim na espada na pumatay sa 12-dosenang mga banal na lugar sa loob ng ilang segundo. Ang susi ay mukhang si Yefan mismo ang gumaling sa kanyang mga sugat, at wala siyang anumang pinsala. Sword God. Sinadya kong nagpakita ng kahinaan ngayon lang, para lang ilabas ang mga taong galit sa kanya. Ang mga tao ng pamilyang Shenlong ay biglang natauhan, at kinailangan nilang bumantong hininga na ang mga Art Master ay matapang. Ikaw ang may kasalanan, hindi ka mabubuhay. Umiling si Phoenix Clan Xiaoqings at bumantong hininga. Pagkatapos ng labanang ito, ang pamilya ng mga pinili ay tiyak na i-reshuffle, bumantong hininga din si Bai Wuji. Karamihan sa mga tao ay hindi makapagsalita sa ngayon, dahil ginawa nila ang kanilang makakaya sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kalahating Diyos at kalahating demonyong anyo ni Yefan at harapin ang nakakatakot na pamimilit na ito. Iyon na nga. No wonder ayaw niyang gamitin ang tunay niyang kapangyarihan kapag nakikipag-usap siya sa matanda. Tinitigan siya ni Ren Tianquo, ayaw nang makaligtaan kahit isang sandali. Sa sandaling ito, ang lahat ng focus ay muling nakatuon kay Yefan. Ngunit sa larangan ng pangitain ni Yefan, sa kanyang mga tainga, wala talagang karagdagang impormasyon, at wala siyang ibang gagawin. Sa pag-unlad ng kanyang lakas, lalo na sa pagtaas ng kanyang espiritual na kapangyarihan, maaari na niyang ikabit ang Purgatory Sword Demon sa kalahati ng kanyang katawan. Ito ay hindi lamang ang malaking saklaw ng Purgatoryong espada na demonyo, ngunit nangangahulugan din na ang kanyang kapangyarihan ay papalapit ng papalapit sa kumpletong anyo ng Purgatoryong espada na demonyo. Kahit na kalahati lang nito, naramdaman ni Yefan ang isang hindi pa nagagawang sumisikat na kapangyarihan, at galit na galit siya sa kanyang katawan. Para bang mayroong isang kaluluwang mas malakas kaysa sa kanyang sarili, sinusubukang kumawala, ngunit mahigpit na kinokontrol ng kanyang espiritual na mga tanikala. Sa mga mata ng itim na apoy, nakita ni Yefan na ang lahat ng mga monghe ay naging mga grupo ng iba't ibang mga katawan ng enerhiya. Siyempre, kasama ang Heavenly Star God General. Kahit na ang Star God General ay orihinal na nabuo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kaguluhan at ang pinakamataas na layunin ng espada, hindi talaga maintindihan ni Yefan ang energy body na ito noon. Hanggang ngayon, nakita ng Heavenly Star God General Yefan, lalo na ang enerhiya ng Supreme Sword Intent, ay naging lubhang, malinaw. Sa mga mata ni Yefan, ang pinakamataas na layunin ng espada ay hindi na misteryoso. Isa lamang itong masa ng enerhiya na maaaring masubaybayan. Mukhang pagkatapos malaman ang pasikot-sikot ng isang puzzle, natural na may paraan si Yefan para i-target ito. Hey! Ngumisi si Yefan at walang kamalay-malay na nagpakita ng isang nasa sabik na masamang ngiti, Jishuanyuan. Opisyal na tayong magsimula. Hawak ni Yefan ang itim na higanteng espada sa magkabilang kamay, at ang sword demon na nagngangalit na apoy ay nakabalot sa higanteng espada. Ang huling savage at sinaunang aura ay unti-unting lumabas. Ang mga mag-aaral ng itim na apoy, isang marahas na espiritu ng pakikipaglaban ang nag-alab. Binuksan ni Yefan ang isang itim na flame lightwing na nabuo ng purgatoryong apoy ng demonyo sa likod ni Yefan, at ang bilis ay tumaas muli, ganap na naging isang itim na flame beam. Gitling! Hindi napigilan ni Yefan na umungol ng mailap, naglaslas gamit ang isang espada at tinamaan ang Heavenly Star God General. Haharange ng Heavenly Star God si Xuanyuan Sword sa tamang panahon, ngunit hindi pa rin niya kinaya ang suntok ni Yefan. Boom! Gitling! Ang Heavenly Star God General, na lumipad pa atros, ay gumuhit ng isang tuwid na linya, tumagos sa dalawang arena, at sapilitang binuksan ang dalawang lagusan. Ngunit ang walang sakit, walang pagod na general ng Diyos, ang madilim na gininto ang kinang ay tumaas, at siya ay direktang lumaban. Hindi rin tumigil si Yefan, nagmamadaling lumaban muli sa Heavenly Star God General. Keng 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 keng. Ang Black Giant Sword at Xuanyuan Sword ay patuloy na nagbabanggaan ng marahas na parang mga electric light. Ang bilis ni Yefan at ang bilis ng Heavenly Star God General ay lumampas lang sa lahat ng pangunawa ng cultivator sa mga limitasyon ng tao. Masyadong mabilis. Hindi ako makakita ng malinaw. Damn it! Nasa Holy Realm din tayo. At napakahirap manood ng laban. Lampas sa mga salita. Makakaasa lang sila sa kanilang banal na sentido para maramdaman na si Yefan ay gumagamit ng isang baluktot na bilis upang labanan ang espada ng marahas sa general.
Tulad ng para sa tiyak na bilang ng mga gumagalaw, ang kanilang mga utak ay huli na upang makilala. Kabanata 2365 Walang kapantay. 2365. Ang Diyos ay isang enerhiya na katawan, at ang kakayahang umangkop ng katawan ay may kalamangan. Ngunit, ang Diyos na espada ay maaaring lumaban dito sa pamamagitan ng laman, hindi ibinukod na ito ay sa pamamagitan ng misteryo ng Dafa ng pangunawa. Ngunit ang ganitong uri ng pisikal na pagsasanay ay hindi kapanipaniwala. Hindi mapigilan ni Ren Tianquo na mapatingin. Si Ye Hongshu at ilang iba pang mga ninuno ay hindi maiwasang tumingin kay Hua Xiaoluo, na ang maliit na mukha ay puno ng kaba. Kung may teacher, dapat may apprentice. Kung hindi nila alam na kahit na apprentice sila ng ibang sword gods, baka hindi nila sila tanggapin, gusto nilang lahat na matuto ng art from apprenticeships. Ngunit ang lahat ng mga kaisipang ito ay panandalian lamang. Ang tindi ng labanan ay nag-atubili silang mag-isip ng kung ano-ano pa. Ang mga itim na apoy at madilim na gininto ang apoy ay nagngangalit sa mga guho. Ang mga magic shield ng Holy Emperor Academy ay ganap na walang silbi, at ang enerhiya ng prehistoric stone ay agad na naubos. Ang mga pagsabog ng apoy na shockwaves na dinala nito ay direktang yumanig sa lupa at nagsimulang gumuho at gumuho. Niyanig nito ang buong imperial na lungsod ng marahas. Simula sa Holy Emperor Academy, ang malaking bilang ng mga nakapalibot na bahay ay hindi nakayanan ang patuloy na pagguho at pagguho. Ngunit ngayon, walang sinuman ang isa sa alang-alang ang mga pagkawasak na ito, dahil walang sinuman ang makakapidyaw sa gayong kataas-taasang espada. Ang hurricane na humampas, diretsyong nakalmo sa mukha ng lahat ng tao sa school. Ngunit ito ay dahil lamang si Ye Fan at ang Diyos ay kikilos ng napakabilis, na nagiging sanhi ng mga alon ng hangin. Ang dalawang figure ng kadiliman at madilim na ginto, tulad ng dalawang kometa, ay patuloy na umiikot at nagbanggaan sa parang. Bang! Bang! Bang bang! Pagkatapos ng daan-daang sunod-sunod na marahas na banggaan, 12-12 ng mga walang kalalimang puwang ang naiwan sa lupa. Biglang, ang dalawang figure ay bumaril ng diretsyo sa langit ng sabay, at sa kalagitnaan ng hangin, may daan-daang tunog ng metal symphony sa pagitan ng dalawang sinag ng kadiliman at madilim na ginto. Keng! Gitling! Sina Jujan at Xuan Yuanjian ay naglaslat sa isa't isa, at ang dalawang figure ay bumaril ng daan-daang metro ang layo. Halos sabay-sabay, parehong pinili ni Ye Fan at ng Heavenly Star God General na hawakan ang kanilang mga espada sa magkabilang kamay habang lumilipad ng pabaligtad, at nag-awit sila ng ultra-long distance sword intense slash sa kalaban mula sa malayong distansya. Ang Black Flame Demon Sword at ang Dark Gold Divine Sword ay nagpupuno sa isa't isa sa himpapawid. Para itong isang purgatoryong demonyo at isang Diyos sa langit na sabay na winuwagayway ang higanting espada sa kanilang mga kamay, at determinado silang mamatay sa mundo. Ang nakasisilaw na kinang ng itim na ginto ay nagpapikit ng mga mata ng lahat sa Imperial City. Pagkaraan ng ilang sandali, ang huli na pagsabog ay parang isang kulog mula sa langit sa itaas ng siyam na langit. Boom! Gitling! Ang shockwaves ng dalawang Emperor-level sword antennas ay naging dahilan upang ang daloy ng hangin sa lugar ng Imperial City sa loob ng 12-12 ng milya ay tila naging bug zone ng hangin. Ang isang malaking halaga ng hangin ay lumikas, ang presyon ng hangin ay biglang nagbago, at hindi mabilang na mga bahay at halaman ang direktang inalis. Ang lahat ng matataas na gusali sa imperial na lungsod ay hindi maiwasang gumuho. Kung hindi dahil sa katotohanan na karamihan sa mga tao sa imperial na lungsod ay tumakbo na palabas ng lungsod sa takot, ang mga nasawi ay hindi makalkula. Ang mga ninuno na halos hindi makatayo sa pinangyarihan ay nagawa ng protektahan ang mga tao sa kanilang paligid. Maraming tao ang hindi na makayanan ang gayong pang-aapi at umalis sa larangan ng digmaan sa takot. Isang grupo ng mga ninuno, nakatitig sa langit na may nagniningas na mga mata, dalawang silhouette na nakatingin sa isa't isa sa hangin. Ano ang nagparamdam sa kanila ng takot? Pagkatapos ng napakabaliw na labanan, hindi man lang nakahinga si Ye Fan. Ang itim na apoy at gintong apoy sa katawan ni Ye Fan ay nagliliyab pa rin. Kung ikukumpara sa Heavenly Star God General, hindi siya mababa. Supreme Sword Intent, na-block na. Si Ren Tianquo ay mukhang nasasabik sa oras na ito, at sinabing, pagtingin dito, may tunay na pagkakataon. Ano? Ancestor Tianquo, ang ibig mo bang sabihin ay hinarang ng Sword God ang Supreme Sword Intent? Hindi kaya nalampasan na ng Sword God's Kendo Realm si Emperor Xuan Yuan? Paano kaya yun? Nagulat na sabi ni Ye Hongshu at ng iba pa. Kahit na ang Sword God ay talagang napakalakas, hindi ito mas mataas kaysa sa kaharian ni Emperor Xuan Yuan, tama ba? Emperor-level artistic conception, hanggat ang kaharian ay hindi sapat, ito ba ay masusupol magpakailanman sa mga tuntunin ng mga katangian? Hindi ang kaharian ay mas mataas kaysa kay Emperor Xuan Yuan, ngunit ang mga katangian ng layunin ng espada sa antas ng emperador ng Diyos ng Espada, upang hindi na siya matakot sa layunin ng pinakamataas na espada. Bagamat hindi ito lubos na nauunawaan ng matanda, ang tunay na emperador-level na artistikong konsepto ng Sword God ay tila nagpawala sa Supreme Sword Intent ng mga pinakamataas na katangian nito.
Dahil ang layunin ng itim na espada ay inilabas ngayon, sila ay nakikipaglaban para sa purong kapangyarihan at swordsmanship, at ang pinakamataas na layunin ng espada ay hindi kailanman sinamantala ito. Ang lahat ay hindi maiwasang matigilan, mayroon bang tampok na layunin ng espada? Sa totoo lang, bagamat hindi ito eksaktong sinabi ni Ren Tianquo, talagang magkatulad ito. Napagtanto din ni Ye Fan na ang kanyang sword intent feature ay pagkatapos lamang niyang unti-unting na-master ang Purgatory Sword Demon. Sa pagbabalik tanaw, malayo sa langit, malapit sa aking harapan, ang salitang, walang kapantay. Ang mga mata ni Ye Fan, lahat ng mga monghe, ang kapangyarihan ng artistikong paglilihi, ang kapangyarihan ng kaguluhan, ang kapangyarihan ng pagpili ng langit. Gaano man ang mga kampana at sipol, sa huling pagsusuri, lahat ay lahat ng uri ng enerhiya. Ibig sabihin, ganap na sinusuri ni Ye Fan ang asensya ng kalaban, at anumang katangian ay hindi nakikita sa kanyang harapan. Kapag naunawaan na niya ang kalikasan, mga batas, at iba pa ng energy information ng kalaban, maiintindihan ni Ye Fan ang mga katangian nito. Kung bakit niya ito naiintindihan, ito ay isang napakahiwagang pakiramdam. Hindi ko alam kung bakit, ngunit alam ito ni Ye Fan. Sa opinyon ni Ye Fan, maaaring may kaugnayan ito sa kanyang paglilinang ng iba't ibang kakaibang kasanayan mula pa noong bata pa siya. Ang paglilinang kapwa sa loob at labas ay may malaking kinalaman dito. Ang kanyang layunin sa espada, na siya ay lumaki ng hakbang-hakbang, at sa wakas ay natanto kapag siya ay isang master, ay naglalaman ng kanyang iba't ibang mga karanasan at interpretasyon ng landas ng paglilinang. Ibig sabihin, maliban kung ang kaharian at enerhiya ng kalaban ay masyadong mataas kaysa kay Ye Fan para makita, o ganap na hindi mapigilan. Kung hindi, kahit ang pinakamataas na layunin ng espada ni Emperor Xuanyuan ay hindi pinakamataas sa mata ni Ye Fan. Sa mundo ni Ye Fan, wala talagang pangalawang katangian. Ang lahat ng mga katangian, sa harap niya, ay hindi maiiwasang mab-aigo. Masasabing, walang kapantay sa mundo, ako lang. Sa harap ng Emperor-level sword intent ni Ye Fan, iisa lang ang paraan para labanan ang ganap na kapangyarihan, at talagang walang katangiang pagsupil. Ito ang dahilan kung bakit, hindi nang ahas sina Ye Fan at Ren Tianquo na padalos-dalos na gamitin ang tunay na layunin ng espada. Sa sandaling ginamit niya ang kanyang, walang kapantay, na tampok, ganap na nawala si Ren Tianquo sa kanyang kalamangan, at ang kanyang, kapangyarihan, na tampok ay direktang hindi wasto. At ang lakas ng kamao ni Ren Tianquo ay hindi maaaring pigilan ang Purgatory Sword ni Ye Fan na demonyong espada, at malaki ang posibilidad na si Ren Tianquo ay malubhang masugitan o mapatay sa isang hampas. Nakatayo si Ye Fan sa hangin, nakaharap sa hindi mabilang na mga humahangang tingin, napasigaw sa pagkamangha, ngunit wala siyang pakialam. Mula sa libu-libong labanan ngayon, naramdaman na niya na napakalaki pa rin ang agwat sa pagitan nila ni Ji Xuanyuan. Dahil, ang Heavenly Star God General ay isang hibla ng sword intent na iniwan ni Emperor Xuanyuan, hindi isang kumpletong katawan. Marahil, ito ay tulad ng, isang daliri, ng kanyang sariling purgatoryong espada na demonyo. Tulad ng para sa kanyang sarili, ginamit niya ang limitasyon na maaari niyang kontrolin, ang kalahating katawan na sword na demonyo, upang direktang mapawalang bisa ang pinakamataas na layunin ng espada, na isang kurbatang sa Heavenly Star God General. Siyempre, magkaiba naman ang practice ng dalawang tao kaya walang mawawala. Matapos mag-isip ng ilang sandali, kinuyang muli ni Ye Fan ang higanteng espada, nagnanais na ilunsad ang susunod na round ng pag-atake, subukan ng isa pang routine, at humanap ng paraan para talunin ang Heavenly Star God General. Ngunit sa sandaling ito, sa itaas ng malawak na kalangitan, isang puwersa ng kaguluhan na ikinagulat ng lahat ng mga monghe na naruroon ay papalapit na. Ito, ganun ba? Parusa ng Diyos sa kaguluhan. Kaagad na may ilang mga ninuno ng banal na espiritu, na sumisigaw ng malakas. Malinaw, ang kapangyarihang ibinigay ni Ye Fan at ng Star God General ay matagal nang lumampas sa limitasyon ng mga ordinaryong banal na espiritu. Kahit na ang magulong banal na parusa ay hindi sinasadya, nangangahulugan din ito na ang mas malakas na kapangyarihan, mas malaki ang posibilidad na makaakit ng banal na parusa. Kabanata 2366 na Chaos God Punishment. 2366. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa itim na apoy, ang kanyang mga mata ay tila tumawid ng 10,000 metro sa kalangitan. Doon, lumilitaw ang isang malaking halaga ng magulong kapangyarihan sa isang parang puyo ng tubig. Ito ay tila isang walang katapusang nebula, na gumagawa ng banal na parusa upang hatulan ang lahat. Nagpapanik na ang mga sumusunod na grupo ng mga ninuno, kung ito ang parusa ng Diyos, madadami sila. Malamang na ito ang parusa ng Chaos God, at hindi ipinapayong manatili dito ng mahabang panahon. Bilis! Umalis ka dito. Mas malayo mas mabuti. Sa udyok ng mga ninuno, biglang nagising ang lahat ng miyembro ng pamilya, bagamat talagang gusto nilang malaman ito. Ang nangyari sa pagtatapos ng World War I, ngunit ang Chaos Divine Punishment ay hindi biro. Pagkatapos ng lahat, ang Chaos God Punishment ay ang pagsasanib ng lahat ng puwersa ng Chaos, na sumisimbolo sa pagsubok ng pinakamalakas na kapangyarihan sa Great Desolation.
Pagkatapos lamang na makaligtas sa parusa ng Chaos God, maaari kang maging karapat-dapat na makapasok sa maalamat na mas mataas na antas ng eroplano. Ang libu-libong mga tao sa pinangyarihan, kabilang ang 12-dosenang mga ninuno na nakaligtas, ay narinig lamang ito ng isang beses o dalawang beses, ngunit hindi pa talaga naranasan. Maraming mga banal na lugar sa kasaysayan, ngunit kakaunti ang mga tao na pinarusahan ng Chaos God sa publiko. Ang mga talaan ng kasaysayan ay napakakaunting din. Walang nakakaalam ng eksakto kung saan pupunta ang mga monghe at kung ano ang mangyayari pagkatapos ng Chaos God punishment. Ang tanging katiyakan ay kapag nabigo ka, ang iyong katawan at espiritu ay masisira. Kahit magtanim ka ng 10,000 taon, maaari lang itong gawing alabok. Walang sinuman sa kanila ang makatiis na dalhin ang parusa ng Diyos kasama nila. Hoy, tila hindi garantisado ang imperial na lungsod ng Great Expedition. Mayroon ding ilang mga ninuno na walang magawa. Ito ay isang resulta na hindi maisip ng sinuman. Gayunpaman, walang lungsod sa prehistoric continent na hindi kailanman mawawasak. Kung ikukumpara sa buhay ng tao, ang isang lungsod ay maaaring sirain at muling itayo. Xiaoluo, bilasan mo. Umalis ka dito. Kinuha ni Ye Hongshu ang kamay ni Hua Xiaoluo at hinimok. Napaluha si Hua Xiaoluo, ancestor Hongshu. Ang Chaos God ay pinarusahan, at ang guro ay kailangang labanan ng Heavenly Star God General, ito. Paano natin ito magagawa? Not to mention the Shenlong family, other families also naisip ng lahat ang tanong na ito. Dapat sabihin na kung nais ng Sword God na lumaban sa mga general ng Diyos, ngunit laban din sa Chaos God punishment, ito ay katumbas ng pag-atake ng pinakamalakas na puwersa sa magkabilang panig. Ang parusa ng Chaos God ay sapat na mapanganib, ngunit ito ay kinakailangan upang labanan ang mga Diyos, at ang anit ay manhid sa pag-iisip tungkol dito. Fanner. Ano ang dapat kong gawin kay Fanner? Sabik na sabik si Ji Soxon kaya hindi siya makaiyak. Niyakap ni Ye Wangto ang kanyang asawa at same time na sinabi, "Tara na. Umalis na tayo dali, iyon ang pinakamalaking pabor para sa kanya." Napabuntong hininga si Ren Tianquo, ayon sa mga tala, mas malakas ang monghe, mas malakas ang banal na parusa na naranasan niya. Huwag nang maghintay pa, tumakbo ka sa abot ng iyong makakaya. Sa sandaling ito, sa kalangitan, sa likod ni Ye Fan, biglang sumabog ang isang itim na flame sword na mas magulo kaysa anumang nakaraang sandali. Isang malaking black flame magic wing ang lumitaw mula sa likod ni Ye Fan, na nagpaputok kay Ye Fan na parang isang mabigat na crossbow at matalim na arrow. Itinaas ni Ye Fan ang itim na higanting espada gamit ang magkabilang braso at itinuro ang Heavenly Star God General. Keng. Gatlang M. Pagkatapos ng Heavy Metal Symphony, ang Heavenly Star God ay outrest sa ere. Ang opens iba ni Ye Fan ay nagpatuloy ng walang tigil, at nagpatuloy siya at galit na pinigilan ang pag-atake patungo sa Heavenly Star God General. Dahil dumiretso ang ruta ni Ye Fan, at ginamit pa niya ang kanyang magic wings para dumiretso, ang Heavenly Star God General ay patuloy na umaatres at lumipad palabas ng Imperial City. Sa labas ng lungsod. Maraming tao ang nagpakita ng kagalakan, na nangangahulugan na ang imperial na lungsod ay malamang na mapangalagaan. Pagkatapos ng lahat, ang Chaos Divine Punishment ay gumagalaw kasama ang target. Hanggat si Ye Fan ay wala sa imperial na lungsod kapag ito ay nahulog mula sa langit, kahit na ang imperial na lungsod ay maapektuhan, hindi ito ganap na mawawasak. Maraming tao din ang taos-pusong humahanga sa diskarte ni Ye Fan. Pagkatapos ng lahat, si Ye Fan ay dapat na nagmamadali sa oras na ito, at siya ay nasa masamang kalagayan. Ngunit kahit para sa kanila, ang larangan ng digmaan ay ginulo. Si Ye Fan ay natural na nakikipagsapalaran sa sandaling ito. Puwersa niyang itinulak pasulong, na nangangahulugan na ang nakakasakit na gawain ay nahulog sa isa. Hindi nagtagal pagkatapos umalis sa lungsod, tulad ng inaasahan, nahuli ng Heavenly Star God General ang kapintasan at nilaslas ang kanyang baywang gamit ang isang espada. Ito ay sinaksak. Pumutok ang dugo, sumasakit si Ye Fan, pinigilan niya ang kanyang higanting espada at nakipaglaban muli sa Heavenly Star God General. Tiniis niya ang sakit, patuloy na sumulong, at dinala ang general ng Diyos sa 100 milya sa labas ng imperial na lungsod. 3 espada ang nasugatan sa kalagitnaan, si Ye Fan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagtiyaga. Pero alam niyang ito na ang limitasyon, at kung gusto pa niyang itulak ito, baka matalo talaga siya. Gayunpaman, ang gayong distansya ay dapat na mapanatili ang mga tao sa imperial na lungsod. Bagamat mabilis na gumaling ang sugat, alam ni Ye Fan na kung lalaban siya ng ganito, tiyak na siya ang talo. Gaano man kalakas ang katawan ni Ye Fan, hindi niya maihahambing ang Heavenly Star God General na ginamit ang kapangyarihan ng kaguluhan bilang kanyang pinagmumulan ng enerhiya. Sa makatuwid, dapat siyang makahanap ng pagkakataon upang ganap na talunin ang general ng Diyos na may ganap na kapangyarihan at hindi nagkakamali na mga galaw. Sa isip ni Ye Fan, mabilis na damaloy ang kanyang mga iniisip, at nakatuon siya dito. Karamihan sa mga tao sa imperial na lungsod ay umatras sa malayong posisyon. Naramdaman ng lahat na nanatili sa malayo ang napipintong magulong parusa, at ang kanilang mga puso ay tumalon sa kanilang mga lalamunan. Hindi nagtagal ay nakarinig na rin ako ng tunog na parang bumabagsak ang langit. Boom!
Gitling. Isang magulong kapangyarihan na may halong hindi mabilang na napakarilag na mga ilaw, na para bang ito ay isang sinag ng liwanag na hindi makita ang dulo. Ang parusa ng Diyos ay kulog, kagilahil-alas na bumaba sa mundo. Ang hindi masusukat na kapangyarihan ng kaguluhan ay naging pinakamadalisay na matinding kulog sa mundong ito, ganap na nilamon si Yefan at ang Heavenly Star God. Gatlang M. Si Yefan ay likas na umungal, at ang kapangyarihan ng Purgatory Sword na demonyo ay pinakawalan sa supdulan. Ang itim na apoy ay nagngangalit sa paligid niya, at ang kapangyarihan ng layunin ng espada ay patuloy na namamalagi sa kanyang katawan. Kahit gaano pa man ang magulong banal na parusa na ito ay parang kabkuban na martilyo, tulad ng isang matalim na kutsilyo, patuloy itong naaapektuhan ng layunin ng espadang proteksyon sa katawan ni Yefan, tinitiis lang ito ni Yefan at patuloy na nakikipaglaban sa Heavenly Star God. Kahit na ang Star God General ay isang condensed body ng kapangyarihan ng kaguluhan, hindi ito ganap na hindi naaapektuhan ng epekto ng gayong dalisay at napakalaking puwersa ng kaguluhan. Ang kapangyarihan ng kaguluhan na iguguhit ng Heavenly Star God sa bawat sandali ay limitado, at hindi gaanong matiis. Ang labis na kapangyarihan ng kaguluhan ay magdudulot din ng pinsala dito. Matagal nang naiintindihan ito ni Yefan sa pamamagitan ng kanyang walang kapantay na layunin ng espada, kaya sa kanyang opinyon, kahit na ang parusa ng Diyos ay isang mapanganib na tarangkahan para sa kanyang sarili, isa rin itong pagkakataon upang talunin ang general ng Diyos. Pagkatapos ng matinding paghaharap sa banal na general, unti-unting bumagal ang pag-atake ng espada ng banal na general. Naramdaman din ni Yefan na parang nasunog ang kanyang buong katawan, ang kanyang mga kamay at paa ay kasing bigat ng daan-daang toneladang mabibigat na bagay. Ang Chaos God Punishment ay parang isang demonyong Diyos na hindi naniniwala sa kasamaan, baliw na inilalabas ang hindi mauubos na kapangyarihan nito, tila si Yefan ay ganap na mawawasak, at hinding-hindi siya susuko. Ngunit ang kapangyarihan ng Purgatoryong Espada at demonyo ni Yefan ay matagal nang nalampasan ang kapangyarihan ng kaguluhan. Bagaman ang pinsala ng parusa ng Diyos ay umiiral pa rin, maaari itong puwersahang suportahan ng ilang sandali. Sa isang iglap, nanliit ang mga mata ni Yefan, at nakita niya ang Heavenly Star God General, dahil unti-unting, hindi suportado, lumitaw ang isang depekto. Ngayon na, umuungol si Yefan sa kanyang puso, at kasabay nito, ang sword intent na umiikot sa kanyang katawan, tulad ng isang pulbos na sisidlan, ay sumabog kaagad. Purgatorio Sword Demon, Revenge Sword Shadow. Kabanata 2367 Digmaang Sibil. 2367 wala pang isang segundo, sa pagharap sa magulong parusa sa kalangitan, ang itim na apoy sa katawan ni Yefan ay sumabog kasama ng hindi mabilang na lumilipad na mga espada. Walang dead end, mabilis at matalim ang intensyon ng Black Flame Sword, parang may libu-libong lancer, sabay-sabay na itinatapon ang mahahabang sibat. Ang hinihigop na kapangyarihan ng kaguluhan ay sumanib sa kanyang sariling sword intent at sumabog ng magkasama, na bumubuo ng isang airtight sword rain encirclement network. Kasabay nito, gamit ang prinsipyo ng counterattack, hinawakan ni Yefan ang espada gamit ang isang kamay, at nagsimulang marahas na ibalik ang lahat ng trick ng Heavenly Star God General. Bukod dito, umaasa na ngayon si Yefan sa explosive power ng counterattack para gawing mas mabilis at walang awa ang kanyang mga galaw. Si Yefan, na galit na humawak ng higanteng espada, ay lubusang nakalimutan ang sakit at paso sa kanyang katawan. Kahit na pinahirapan ng Chaos Divine Punishment at ng Sword Intent ng Divine General ang kanyang katawan, si Yefan ay mayroon lamang desperadong determinasyon na ilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Dahil ang swordsmanship ng Diyos General ay hindi makakahanap ng anumang mga kapintasan, kung gayon ay huwag na lang makahanap ng mga bahid. Napakasimple ng paraan ng pag-iisip ni Yefan. Sa harap ng isang kalaban na walang kapintasan sa kanyang mga taktika, gagamitin niya ang parehong hindi maipaliwanag na mga taktika, na sinamahan ng ganap na kapangyarihan, upang talunin ang general ng Diyos. Gaano man kalakas ang Heavenly Star God General, hindi ito ang katawan ni Ji Xuanyuan. Ang sword intent at endurance nito ay maliit na bahagi lamang ni Ji Xuanyuan. Ang pinakamahalagang punto ay imposible para sa Heavenly Star God na maging tulad ng isang tunay na tao, na gumawa ng mga pambihirang tagumpay at itulak ang limitasyon ng kanyang espada na gumagalaw ng mas mataas. Sa makatuwid, hanggat maaari mong masira ang limitasyong ito sa maikling panahon, magkakaroon ka ng pagkakataong manalo. Ang mga ninuno na nanunood ng labanan mula sa malayo ay nakita lamang na sa nakasisilaw na banal na parusa, ang Diyos ng espada ay tila isang demonyong Panginoon na natatakpan ng itim na apoy, at agad na nagpasabog ng hindi mabilang na itim na apoy na mga ilaw ng espada. Ang dark golden brilliance ng Heavenly Star God General ay direktang nilamon ng itim na flame sword na ito. Sa parusa ng mga Diyos ng kaguluhan, maaari mo pa ring sugpuin ang mga Diyos. Ito, tao pa rin ba ito? Kung makalusot ka sa parusa ng mga Diyos ng kaguluhan, matatawag kang Diyos. Natural, hindi ito tao. Sword God, natatakot ako na ang lakas ng banal na espiritu ay lumampas na sa limitasyon ng banal na espiritu. Hindi napigilan ng libu-libong mga master ang paghingal, kahit na nagulat sila ng maraming beses sa isang araw, magugulat pa rin sila sa performance ni Yefan.
Ang Chaos God Punishment ay sumasaklaw sa lahat, at masasabing ito ang pinakahuling hakbang sa pagpatay ng lahat ng uri ng pisikal at mental na puwersa ng kaguluhan. Upang makaligtas sa magulong banal na parusa, kinakailangan na ang katawan at espiritu ay sapat na malakas. Ang isang eskrimador, kahit na ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip ay sobrang nakakatakot, natural na nakakatakot sa kanila. Kasabay nito, si Yefan ay nakapag-awit na ng hindi kilalang bilang ng mga espada sa isang iglap. Sa huling sandali, ang braso ay nawalan ng kontrol, at ang lahat ng mga galaw ng espada ay sinasagot ng instinct. God will face the exact same tricks as it, kahit marunong siyang hamarang, hindi niya kayang makipagsabayan sa bilis. Nang ang unang espada ni Yefan ay tumama sa banal na general, ang 12-12 ng mga espada at daan-daang mga espada na sumunod, ito ay parang sirang kawayan. Bang bang bang. Ang madilim na gininto ang katawan ng bituin na si God Jiang ay patuloy na napunit ng itim na higanteng espada, na nagdulot ng mga pagsabog ng enerhiya. Ito ay tulad ng maitim na gininto ang dugo na patuloy na ibinubuhos sa banal na kaparusahan. Kahit na ang Star God General ay maaaring patuloy na sumipsip ng kapangyarihan ng kaguluhan, ang bilis na maaaring makuha ay hindi makakabawi sa pinsala. Matapos kung hindi alam kung ilang espada, sumigaw si Yefan, at ang itim na higanteng espada ay tumusok sa katawan ng General ng Diyos. Boom! Hindi na mapanatili ng Heavenly Star God General ang kanyang kumpletong katawan sa panahon ng banal na parusa, at ito ay sumabog sa hangin, na naging hindi mabilang na dark golden energy spot. Ang imperial na lungsod ay may radius na 12-12 ng milya, at ang pamimilit ng mga Diyos na orihinal na umiral ay nawala. Sa ilalim ng langit, sa wakas ay isa na lamang espada ng emperador ang natitira. Chaos God Punishment, tila sa sandaling ito, inamin na niya ang ultimate winner at mabilis na umatras. Ang kahangahangang liwanag ng kulog sa kalangitan ay naging isang stream ng purong mga particle ng enerhiya na kumawala sa pagitan ng langit at lupa. Ang langit ay lumiwanag, ang mga ulap ay dahan-daang nagtipon, at ang buong mundo ay natahimik. Si Yefan ay natatakpan ng mga galos, na para bang siya ay inihaw ng apoy, humihingal, hawak ang higanteng espada sa kanyang kamay, nanginginig. Ang demonyo ng espadang purgatorio, ang triple disintegrasyon, ang pagkakawatak-watek ng layunin ng espada, lahat ay nagkawatak-watek. Itinaas niya ang kanyang ulo, humarap sa langit, at ngumisi. Ha! Ha ha! Ngumiti si Yefan na parang walang muwang na bata, na para bang mananalo sa isang laro, tumatawa ng buong puso. Ngunit hindi nagtagal, muling nakaramdam ng pagod si Yefan. Matapos tanggalin ang higanteng espada, hindi na napigilan ang kanyang utak, nagdilim ang kanyang mga mata, at nahulog siya mula sa himpapawid. Ang mga tao sa lungsod sa di-kalayuan ay hindi nagising hanggang sa nakita nilang bumagsak ang figure. Sword God, nanalo. Ako. Hindi ko alam kung sino ang unang nagtanong ng mahigpit. Kasunod ng grupo ng Shenlong clan, nagmadali silang lumabas ng lungsod na may matinding pananibik. Iba't ibang angkan, iba't ibang pamilya, at malaking bilang ng mga monghe sa lungsod ay nagmamadali din patungo sa larangan ng digmaan sa labas ng lungsod na parang tubig. Nang dumating sila sa lugar ng parusa ng Diyos, nagulat ang lahat nang makita ang napakalalim na itim na malaking hukay sa lupa. Dapat nasa ibaba ang Diyos ng espada. Sabi ni Ye Hongshu. Pagkatapos maipasa ang parusa, hindi ba siya dapat umalis sa Hongwang? Bakit? Ang Diyos ng espada na narito pa sa mundong ito. Nagtataka si Ji Yameng. Bumaba ka at tingnan mo, at malalaman mo. Nanguna si Ren Tianquo. Mabilis na lumipad muli ang lahat sa ilalim ng hukay. Pagdating sa loob, namangha ang lahat ng makitang may hindi mabilang na prehistoric stone crystal mine sa ibaba. Ang lugar na ito ay nagtiis ng maraming magulong kulog, at ang walang katulad na purong kapangyarihan ng kaguluhan ay lumikha ng napakaraming prehistoric na bato sa isang iglap. Mukhang magkakaroon ng isang banal na lugar para sa paglilinang sa tabi ng imperial na lungsod sa hinaharap. Maraming tao ang nagbuntong hininga na kung ihahambing sa walang hangganang kaguluhan sa mundo, ang sinaunang panahong mundo ay masyadong walang halaga. Sa susunod na banal na kaparusahan, posible na lumikha ng napakaraming prehistoric na bato, na hindi sapat upang malaman kung gaano karaming mga monghe, at kung gaano karaming taon ang kanilang ginagamit. Nang bumagsak ang lahat sa ilalim, sa wakas ay nakita nila ang figure ni Yefan. Ang iyong kamahalan na Sword God. Nagulat ang lahat at nalaman na nakahiga si Yefan. Bagamat sugatan ang buong katawan, pero nandoon pa rin ang hininga, parang nakoma. Biglang, ang libu-libong cultivator na sumunod, lahat ay may iba't ibang ekspresyon at banayad na kapaligiran. Tila natalo nga ng Sword God ang Heavenly Star God General, ibig sabihin, sa prehistoric world na ito, pinalitan ng Sword God ang Heavenly Star God General, ganap na naging Supremo. Mabuti sana kung ang Diyos ng Espada ay umalis sa eroplanong ito, ngunit tila hindi sila umalis. Pagkatapos, kung paano dapat harapin ng mga puwersa ng lahat ng partido ang bagong pattern ay naging problema sa harap ng lahat. Lalo na para sa pinili, ang pagkakaroon ng Sword God ay nangangahulugan din na ang Dynasty of the Chosen One ay malamang na magwawakas. At kung gusto mong baguhin ang sitwasyong ito, natatakot ako na ang tanging posibilidad ay ang samantalahin ang at the time when Sword God is at his weakest. All of a sudden,
Isang pamimilit ng banal na espiritu ang sumabog, at si Ren Tianquo ay natabunan ng apoy ng dragon at agad na lumapit sa tabi ni Ye Fan. Inilabas din ni Ling Yanzhou at Ye Hongshu ang kanilang mga espada at tumayo sa kabilang panig ni Ye Fan. Emperor level fist intent, heaven level sword intent, heaven level sword intent, ang kapangyarihan ng tatlong artistikong konsepto, parang tatlong bundok na pumipindot sa puso ng lahat. Sabay ding tinawag ng tatlong ninuno ng Holy Spirit Realm ang Five-Clawed Golden Dragon Soul sa parehong oras, at ang kapangyarihan ng dragon ay nanalasa sa ilalim ng buong Tiankeng. Sa isang iglap, natakot ang libu-libong angkan at eksperto mula sa pinili. Palagi silang nakatutok sa Sword God at sa God General noon, ngunit nakalimutan nila na dumating din ang Shenlong clan kasama ang tatlong banal na espiritu sa pagkakataong ito, at mayroon pang ang Dragon Fist Great Emperor. Ang mga mata ni Ren Tianquo ay agresibo, at same time niyang sinabi, ang labanan sa pagitan ng Sword God at ng Star God General ay isang digmaang sibil sa pagitan ng aming Shenlong clan, at wala itong kinalaman sa iyo. Ngayon ang Sword God ay kailangang umidlip, kung okay ka lang, mas mabuting huwag kang umalis. Masyadong malapit para hindi magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Naunawaan din ng iba pang mga ninuno at matatanda ng pamilyang Shenlong ang susi, at agad na pinalibutan ang tatlong ninuno, pinapanood ang libu-libong tao mula sa ibang mga tribo ng mapagbantay. Kabanata 2368 sa espada. Hindi lang iyon, ngunit biglang humawak ng higanteng palakol si Bukohar at lumapit sa gilid ni Shenlong. Ang sinumang maglakas loob na ilipat ang punong pari ay kaaway ng aking mga ligaw na tribo. Sa sandaling ito, ang undercurrent na nakatago sa ilalim ng kalmadong alon ng tubig ay lumitaw sa harap ng lahat. Wala sa mga idiot na naiwan sa eksena, kahit na hindi sila mga monghe sa banal na kaharian, ang karamihan sa mga pangunahing powerhouse ng bawat pamilya, ang mainstay ng dakilang ekspedisyon. Natural na alam nila kung ano ang binabantayan ng Shenlong clan. Malinaw, maraming tao ang nagtuturing sa Sword God bilang isang nakatagong panganib. Isang malakas na tao na kayang lupigin ang tatlong puwersa ng Heavenly Paradise, ang ilang at ang dakilang ekspedisyon, at kahit na Year-Okon ang buong Great Wilderness sa ilalim ng kanyang mga paa, sa ngayon. Sa ngayon, baka ito na lang ang pagkakataon para mawala siya. Ang libu-libong pamilya at angkan sa eksena ay parang tumpok ng tuyong kahoy, tingnan lang kung maglakas loob silang manguna sa pag-iilaw nito. Sa pamilya ng pinili, ang pamilyang Luo, ang pamilyang Bailey, at ang pamilyang To ay nawala ng mga ninuno. Dahil sa tiwala sa sarili ni Ye Xingguang, ang pamilya Ye ay walang anumang eksperto. Bagamat ang pamilya Su ay mayroon pa ring halos lahat ng kanilang kapangyarihan, ang pinakamahalagang salik, si Su Wang, ay malinaw na hindi manggana sa paggawa ng ganitong uri ng bagay, at hindi rin ibababa ng pamilya Su ang kanilang mga mukha at gawin ng ganitong uri ng pag-uugali na pinagsabihan ng libu-libong taon. Pagkatapos, sa ngayon, malamang na ang kapangyarihan lamang sa angkan ang hihila pababa sa Emperor ng Shenlong clan. Hindi magawang tulong, maraming mata ang nabaling sa Phoenix, Baiho, Xuanming at iba pang angkan. Malamig nang umuso si Xiao Qings, Ren Tianquo, huwag kang umasa sa luma at ipagkanulo ang matanda, kaming pamilya ng Phoenix ay hindi kailanman gumagawa ng anumang masama. Ang pamilyang Phoenix ay nagpakita ng pagmamataas, halatang hinahamak ang mga bagay na nagsasamantala sa iba. Ang ninuno na namuno sa Xuanming clan ay tumawa at nagsabi, Dragon Fist Emperor, huwag kang masyadong kabahan, bumaba tayo at tingnan. Sa panig ng Baihu clan, walang sinabi si Bai Wuji, halatang napakalinaw ng kanyang ugali. Ang tatlong pinakamalaking angkan ay lahat ay gumawa ng ganoong paghatol, at ang kapaligiran sa pinangyarihan ay agad na kumalma. Wala silang ginagawa, at ang iba ay walang kakayahan na manguna. Sa katunayan, naiintindihan din ng karamihan sa mga tao na kahit na ang Sword God ay nasa coma ngayon, ang tatlong Holy Spirit powerhouses ng Shenlong lamang ay sapat na upang mabigla ang mga manunood. Kahit na ano pa, kayang gawin ni Ren Tianquo ang lahat ng mag-isa, natatakot ako na ang isang dosina o higit pa sa banal na komunyon at ng banal na espiritu ay sapat na para harapin. Mayroon pang 30 o 40 banal na lugar ang natitira sa pinangyarihan, at kung aalisin ang 12 o higit pa sa angkan ng Shenlong, nangangahulugan ito na 55 pa ang laban. Ang mas ikinasindak ng mga taong ito ay paano kung wala sa coma ang Sword God. Ngayon lang, ang Diyos ng Espada ay sadyang nagpakita ng kahinaan at hinikayat ang mga ninuno ng pinili na gustong magtulungan para makababa. Bilang resulta, agad siyang napatay ng espada ng Diyos ng Sword. Ang eksenang ito ay nagdulot pa rin ng maraming psikolohikal na anino sa mga ninuno ng iba't ibang pamilya. Ang Diyos ng Espada na ito. Ngunit ito ay makapal at manipis, at tiyak na hindi siya isang walang ingat na tao. Biglaan. Nagpakawala si Ye Fan ng mahabang tunog ng pagbuga. Biglang nagmulat ang lahat at nakita si Ye Fan na dahan-daang umupo. Ang kakayahan ni Ye Fan sa paggaling ay napakalakas, at ang mga sugat sa kanyang katawan ay mabuti na sa sandaling ito. Sa bagay, karamihan sa kanila ay sugat lamang sa laman. Anong problema? Napasabunot si Ye Fan sa kanyang buhok at bahagyang pagod na idinilat ang kanyang mga mata, nakita ang tensyon sa paligid niya. Napakaraming tao, ano ang ginagawa nila sa paligid ko?
Humikab si Ye Fan, napagod ako at hindi sinasadyang nakatulog, nakikita mo ba akong natutulog? Nang makita si Ye Fan, agad na tumigil ang lahat sa pamilya Shenlang. Pagkatapos makabawi ng ganito, ako ay parehong masaya at nagulat. Ang pagdurusa ng gayong banal na parusa, tulad ng isang matinding labanan, ay parang wala. Anong klaseng physical fitness ito? Nagkaroon ng patay na katahimikan sa daan-daang tribo sa pinangyarihan. Hindi mabilang na mga tao ang may parehong iniisip sa kanilang mga puso naniniwala ako sa iyo. Talaga, kusang ang nangingisda na naman si Sword God. Kung ngayon lang sila umakyat para samantalahin ang pagkakataon, siguradong dead end na. Maraming tao ang natakot pagkaraan ng ilang sandali, ngunit sa kabutihang palad, ang masasamang pag-iisip ay nakapaloob, kung hindi, ito ay hindi may larawan ng isip. Medyo natigilan si Ye Fan. Nakatulog talaga siya. Nagising siya matapos marinig ang ingay sa labas. Kung bakit ang mga taong ito ay tumingin sa kanya ng maling mga mata, siya ay mas hindi maipaliwanag. Ha! Hindi tama iyon. Si Ye Fan ay sumuray-suray at tumayo, naramdaman na ang konsumo ay medyo malaki at ang kanyang mga binti ay medyo mahina, at sinabi, hindi ba ako nagdusa ng parusa ng Chaos God? Bakit ako nandito pa? Akala talaga ni Ye Fan, maaari akong pumasok sa ibang eroplano. Pagkatapos ng lahat, ang parusa sa mundo ng Tai Chi ay tila isang proseso ng teleportasyon. Ngayon lang siya nag-concentrate sa pakikipaglaban sa mga Diyos, pero hindi niya masyadong inisip iyon. Ngayon na iniisip ko ito, napagtanto ko na ito ay medyo kakaiba. Hehe, kahit hindi mo alam ang bagay na ito, paano ko ito maiintindihan kapag naghihintay ako? Pinigilan ni Ren Tianko ang kanyang panggigipit sa oras na ito at nakangiting sinabi. Tuwang-tuwa din si Ye Fan. Kung tutuusin, marami pa siyang gagawin, at marami pa ang hindi pa nakakahanap nito, pero ayaw niyang iwan si Hong Huang ng ganito. Hindi mahalaga, ito ang pinakamahusay na paraan. Nagsasalita si Ye Fan nang bigla siyang nakaramdam ng pamilyar na alon ng pressure. Supreme Sword Intent. Biglang tumalikod si Ye Fan at tumingin sa malayo sa ibaba. Hindi gaanong napansin ng lahat noon, ngunit sa isang lumubog na lugar, dumaong lang doon ang Xuanyuan Sword. Sa sandaling ito, ang isang Supreme Sword Intent na katatapos lang mawala ay inilabas muli mula sa Xuanyuan Sword. Ito ay, hindi pa kaya natatalo ang Star God General. Bilasan mo lahat. Libo-libong tao ang nasa eksena, marami sa kanila ang namutla sa takot, at nagmamadaling umalis. Tanging si Ye Fan ang lumakad patungo sa Xuanyuanjian, nakasimangot na nag-iisip. Libo-libong tao ang nanood sa paghakbang ni Ye Fan, ngunit walang nang ahas na sumunod. Boom! Si Xuanyuanjian ay lumipad palabas ng Honghuang na batong kristal, na nakabalot sa isang pinakamataas na layunin ng espada, na parang may hindi nakikitang kamay na kumokontrol kay Xuanyuanjian. Sa mataas na prehistoric stone wall, isang linya ng mga karakter ang nagsimulang ukit ng mga dragon at phoenix. Nang matapos ang maikling linya ng mga salita, ang Xuanyuan Sword ay agad na binalot ng isang lubhang malupit, na kasisilaw na gintong espada na layunin. Whoosh! Sa isang walang kapantay na tunog ng butas, ang Xuanyuan Sword ay naging isang sinag ng liwanag at nawala sa kalangitan sa isang iglap. Si Ye Fan ay nakatayo sa ilalim ng prehistoric stone wall, tiningnan ang linya ng mga salita na naiwan dito, at nakangiting alam. Sana may araw na tatalakayin ko ang mga espada sa hari. Hindi ko alam kung sino, dahan-dahan kong binigkas ang linyang ito ng mga salita. Ang libu-libong mga tao sa madla ay lahat ng hininga. Pwede ba? Ito ay dapat. Sino pa ang maaaring maging napakamahiko maliban kay Emperor Xuanyuan? Binaawi ni Emperor Xuanyuan ang kanyang Xuanyuan Sword. Naaprubahan na. Ano pa ang masasabi mo? Kung hindi, bakit mo aanyayahan ng Sword God na makipag-usap sa kanya ng mga espada sa hinaharap? Lahat ng nasa ilalim ng hukay ay hindi maiwasang magsalita tungkol dito, nakatingin sa likod ni Ye Fan, silang lahat. Nagpakita ng paghanga at inggit. Ang ituring na isang kalaban ng parehong antas ng sinaunang emperador na ito, isang maalamat na powerhouse, ay isa ng pinakamataas na karangalan. Ngunit ito ay mauunawaan, pagkatapos ng lahat, si Ye Fan ang gumamit ng Emperor-level na sword intent para basagin ang 13,000 taon ng behind-the-scenes na pamumuno ng imperial ni Ji Xuanyuan. Walang alinlangan na nasaksihan nila ng kanilang mga mata na ang isang mito na kapareho ng antas ng Ji Xuanyuan ay isinilang sa sandaling ito, at ito ay ipapakalat sa baha magpakailanman. Kabanata 2369 Ganun ka-simple. Kalmado ang ekspresyon ni Ye Fan sa sandaling ito, at hindi siya masyadong naaliw sa paghanga at nag-aapoy na tingin. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo, tumingin sa langit, at bamulong sa kanyang puso, hindi ko alam kung nasaan si Ji Xuanyuan, o kung anong eroplano. Bagamat alam ko na ang Heavenly Star God General ay isang paraan na ginagamit ni Emperor Xuanyuan para pamunuan ang mga baha, hindi ko ito inaasahan. Kaya pa niyang alisin ang espada mula sa malayo. Karamihan sa mga espada ay nakatagpo ng kanyang layunin sa antas ng emperador ng espada, dahil sa kaugnayan ng pagsuko sa 10,000 mga espada, ang mga ito ay madaling maagaw niya at isasama sa singsing ng Diyos ng espada.
Gayunpaman, mula sa simula hanggang sa wakas, si Xuan Yuanjian ay hindi kailanman nakawala sa kontrol ni Ji Xuanyuan kahit sandali. Ipinapakita nito na palaging mayroong supreme sword intent, hawak ang espada sa likod niya. Ang Xuanyuan sword na ito ay isa ng clone ni Emperor Xuanyuan at hindi maaaring paghiwalayin. Malaki ang posibilidad na ang lakas ni Emperor Xuanyuan ay ang uri ng kaharian na maaaring makalusot sa mga hadlang ng eroplano. Ibig mo bang hintayin akong maging mas malakas at lumaban muli? Ngumisi si Ye Fan at sinabi sa kanyang sarili, resulta din ang pag-aaway muli, hanggat walang katangian ng supreme sword intent ng Ji Xuanyuan mo, hindi ka maniniwala. Matatalo ako ng brute force. Bagamat may tiwala si Ye Fan, alam din niya na kailangan pa rin niya ng maraming pagsusumikap at oras para talagang makahabol at malampasan ang mga mas mataas na antas na iyon. Sayang. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang tiyan, at pinalo niya ito ng husto kaya nagutom siya. Tinatayang takot din ang mga babaeng nasa ring, at kailangan nilang maghanap ng lugar kung saan sila makakalabas, baka mag-alala sila ng matagal. Biglang naramdaman ni Ye Fan ang lamig sa ilalim niya, at nang tumingin siya sa ibaba, nakita niyang punit-punit na ang kanyang mga damit at pantalon, at ilang mga scrap na lang ang natitira. Sa sandaling ibinaling niya ang kanyang ulo, nakita ni Ye Fan na libu-libong tao ang nakatingin sa kanya, at hindi niya maiwasang malungkot. Huwag kang tumingin. Fair na. Umiling siya, nagmamadaling tinakpan ang kanyang katawan, diretsyong tumalon, nakatapak ng espada at lumipad palabas. Hindi napigilan ng lahat na matawa sa kanyang poster na nakatikip sa pandya, para lamang matuklasan na ang Sword God, na hindi pumapatay, ay talagang hindi ganoon katikot. Pagbalik sa tuktok ng Tiankeng, si Ye Fan ay mabilis na nagpalit ng bagong suit, at ang sugat ay gumaling. Napansin ng mga babae na kinuha ni Ye Fan ang mga damit at isinuot ito. Naturally, alam nila na dapat ay tapos na ang lalaki sa pakikipaglaban, kaya silang lahat ay lumabas ng space ring ng mag-isa. Nang makita ang malaking Tiankeng sa harapan nila, natigilan ang lahat ng mga babae. Asawa, ito ay. Hindi alam ni Su Qingzhou kung paano magtanong. Nasaan ang Night King? Nasaan ang sinumpaang Wu Ye Haoyo na iyon? Nasaan ang general ng Heavenly Star God? Nag-aalalang tumingin si Xiao Ziner sa paligid. Ngumiti si Ye Fan, tapos na ang lahat. Tapos na. Paano mo nagawa? Tanong ni Ling Yue. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, ako ay tinaga hanggang sa mamatay ng isang espada. Ganoon lang kadali. Walang imak na tanong ni Wu Yeju. Nagkibit balikat si Ye Fan, mahabang kwento, tapos na, babalik ako at kakausapin ka ng dahan-dahan. Bilang. Nagsasalita siya, nakita niya ang dumplings na hawak ni Ye Wanqing, dumukot ng isang piraso ng maaalog at kumadyot dito. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Fan, at kinuha niya ang maalog mula sa bibig ng dumpling at pinasok ito sa sarili niyang bibig. Array. Nabaliw si Tang Yuan, na parang nakita ang kalaban na pumatay sa kanyang ama, sinunggaban niya si Ye Fan at kinamot si Ye Fan. Habang ngumunguya, hinawakan ni Ye Fan ang ulo ng oso gamit ang kanyang mga kamay, ikaw tamad na oso, kakain ako ng isang pirasong maaalog mula sa iyo, ano nagmamadali ka? Wala ka na ba? Shinger, dalhan mo pa ako. Walang order. Ang bagay ng ambisyon ay isang hayop din, at ang isang piraso ng maalog ay nagmamadaling magmukhang oso. Kuya, bakit ka kumakain ng karne ng dumplings, gutom na gutom ka na ba? Hindi rin nagkaimik si Ye Wanqing. Kinuha ni Ye Fan ang isang dakot na maaalog na ibinigay ng kanyang nakababatang kapatid na babae, at habang nilalamon ito, malabo niyang sinabi, nagugutom ako. Ang susi ay ang talagang gustong kumain. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga monghe na lumipad kasama nila ay pinanood ang eksenang ito na may kakaibang mga mata. Ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ng pamilyang Su at si Su Wang, na kagagaling lang ng kaunti, ay pumunta kay Ye Fan sa oras na ito. Ang mga ekspresyon ng lahat sa pamilyang Su ay komplikado, at halatang hindi nila alam kung paano haharapin si Ye Fan. Sa kabilang banda, nakangiting sinabi ni Su Wangxian, Brother Ye, ito na ang katapusan, ano ang iyong plano? Agad namang nakinig ang lahat. Pagkatapos ng lahat, ang tanong na ito ay tila walang halaga, ngunit ito ay talagang nauugnay sa buong hinaharap. Kinain ni Ye Fan ang maalog, tumalikod at sinabing, plano kong kunin ito, ngunit wala ako sa Great Expedition. Aalis na sana ako. Hoy, nagsusumikap lang ako, wala akong oras. Narinig ng lahat na si Ye Fan ay nagpaplanong umalis, ang mga tao ng pamilyang Su ay nagpakita ng kagalakan, habang ang ilan sa iba ay naghihinala. Tama. Ngunit tama iyan, ang pangitain ni Brother Ye ay hindi dapat hamakin ng isang huwad na trono, ngumiti si Su Wang. Ang maharlikang pamilya ay huwad, at ang maharlikang pamilya ay huwad, ngunit kung ikaw ay mabuti sa mga tao, ito ay totoo, sabi ni Ye Fan. Sandaling natahimik ang mga tao, at maraming tao ang tumango. Sa katunayan, pagkatapos ng labanan ngayon, pagkatapos na maunawaan ng lahat ang tunay na kahulugan ng Heavenly Star God General, naunawaan din nila ang isang bagay. Ang tunay na emperador ay laging pinakamalakas na tao. Ang mga nakaupo sa trono ay maaari lamang ituring bilang manager. Kahit na walang titulong emperador si Ye Fan, sa baha ngayon, siya ang emperador.
Si Suwang ngayon, na patuloy na naging emperador, ay ang emperador lamang na ipinagkaloob ng emperador. Ngunit para sa mga tao ng Dasheng, ano ang mahalaga kung ang emperador ay totoo o hindi? Basta maayos niyang pinamamahalaan ang bansa, isa siyang mabuting emperador. Sa karamihan ng tao, pinanood ni Xiao Waisu ang eksenang ito sa kanyang magagandang mata, at iniunat ang kanyang mga braso upang hawakan si Feng Qinglan sa tabi niya. Hoy, Lanlan, may mga ideya ang iyong sword god. Gusto kong pasalamatan siya sa paghihiganti para sa akin. Aalis na siya. Sa tingin mo ba mas makabubuting bigyan ko siya ng isang bagay para sanayin? Sinulyapan ni Feng Qinglan ang kanyang matalik na kaibigan, at nalaman na si Xiao Waisu ay diretsyong nakatingin sa lalaki. Hindi niya maiwasang hindi komportable. Ang galing niya sa espada, pero mukulat siya, o kaya mo ibigay ang sarili mo sa kanya. Mas gusto niya ang mga magagandang babae. Anyway, inosente ka, pero kasal ka lang, malamig na sabi ni Feng Qinglan. Namula si Xiao Waisu, kinagat ang kanyang labi, at binigyan si Feng Qinglan ng galit na tingin. Lanlan, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Seryoso kitang tinatanong. Anong biro, balo ako, nakikita ba ito ng iba? Ibig sabihin, kung hindi ka balo, gusto mong subukan. Tanong pabalik ni Feng Qinglan. Narinig ni Xiao Waisu na may mali at sumimangot. Feng Qinglan, ano bang nangyayari sa'yo? Bigla kang nagalit sa akin, ano ang nasabi kong mali? Hindi ako nawalan ng galit. Meron ka na. Itatago mo sa iba, may tatago mo sa akin. May something sa mga salita mo. Medyo maasim. Hindi. Huwag magsalita ng walang kaparirikan. Medyo irritable si Feng Qinglan. Kumislap ang maliwanag na mga mata ni Xiao Waisu, at bigla siyang may naisip. Tinakpan niya ang kanyang bibig at sinabing, baka ikaw. Talagang ayaw ni Feng Qinglan na manatili pa, kaya tumalikod siya at umalis. Biglang natauhan si Xiao Waisu, tumingin pabalik sa likod ni Feng Qinglan, at pagkatapos ay tumingin kay Ye Fan sa hindi kalayuan, nagpakita ng isang maliwanag at mapaglarong ngiti. Kabanata 2370 Ano ang nagawa kong mali? Sa oras na ito, hindi napansin ni Ye Fan ang maliit na episode na nangyari doon. Dahil ang apprentice na si Hua Xiaoluo ay tumakbo sa kanya, ang kanyang malalaking mata ay umiiyak. Guru, aalis ka ba? Saan ka pupunta? Marami pa ring tanong ang disipulo, at gusto kong itanong sa guro. Mukhang naagrabyado si Hua Xiaoluo. Ang guro ko ay eskrimador pa. Ngumiti si Ye Fan, hindi naman sa hindi nakita makikitang muli. At saka, kung gusto ng pamilya mo, pwede kitang isama. Talaga. Biglang napuno ng pag-asa si Hua Xiaoluo at masayang ngumiti, kung gayon. Pagkatapos ay pupunta si Xiaoluo sa kanyang mga magulang. Tumango si Ye Fan, nakilala rin niya ang disipulong ito sa kanyang puso. Ngayon na mayroong singsing sa espasyo, ang Xiaoluo na may mga bulaklak ay talagang hindi isang malaking problema. Gayunpaman, kailangan nating pagsamasamahin ang mga babae, at makabubuting magkaroon ng kasama sina Hua Xiaoluo at Ye Wanqing. Sa karamihan ng tao, nakita ni Gu Qing, na nakasunod sa likuran, ang eksenang ito na may pananabik sa kanyang mga mata. Isang kasinungalingan ang sabihin na hindi niya sinasamba si Ye Fan sa kanyang puso. Matapos ang napakaraming bagay, matagal na niyang itinuring ang Zhenbeiho Mansion bilang kanyang tahanan, at nakilala rin ang pagkakakilanlan ng katulong sa silid. Ngayong alam ko na ang munting marquis na ito ay talagang isang Diyos ng espada, ang buong puso ko ay nabighani dito at mahirap itong kalugan. Bagamat si Ye Fan ay palaging walang pakialam sa kanya, mayroon din siyang kaalaman sa sarili, at kumpara sa mga pinagkakatiwalaan sa paligid ni Ye Fan, talagang hindi siya gaanong kapansin-pansin. Ngunit kung may sama siya ni Ye Fan, kahit na ang dulo ng mundo ay isang maliit na batang babae, si Gu Qing ay makadarama ng labis na kasiyahan. Ngunit, hindi alam ni Gu Qing kung matutupad ang hiling na ito. At ang mga tao sa pinangyarihan, noon lang nila nalaman, si Hua Xiaoluo pala ay isang alagad ng Diyos ng Espada. Habang naiinggit kay Hua Xiaoluo, naramdaman din niya na ang unang lugar sa imperial na pagsusuri ng banal na emperador ay hindi ikinahihiya ang kanyang guro. Ito ay talagang isang sikat na guro at isang master apprentice. Ngumiti si Suwang at sinabi sa oras na ito, Brother Ye, I see. Hayaan muna nating bumalik ang lahat sa lungsod. Kahit na ang royal examination ng Holy Emperor ay gumawa ng ganoong kalaking bagay, ngunit ang resulta ng eksaminasyon ay nagpahayag na ang follow-up na proseso ay dapat na matapos. Kung mas maraming ganoong sandali, mas kailangan na pag-isahin ang mga batang talento mula sa iba't ibang pamilya. Pagkatapos bigyang katiyakan ang mga tao sa lahat ng lugar, muli kaming gagawa ng bagong kampanya. Masayang sinabi ni Ye Fan, ikaw ang emperador, ano ang dapat mong gawin? Ano ang ginagawa mo, bakit mo ako tinatanong? Ikaw at si Jiren na yan, o, Bukohar yan, pwede mong pag-usapan kung paano magkakasamang mapayapa ang dalawang bansa sa hinaharap. Kahit medyo matako ang Night King, siya pa rin ang namamahala sa bansa. It's a good idea, syempre, suggestion lang ako. Nagkatinginan sina Suwang at Bukohar at nakangiting tumango. Nang ang lahat ay lilipad na pabalik sa imperial na lungsod, isang figure ang biglang sumugod palabas ng karamihan at sumigaw ng hysterically kay Ye Fan. Ye Fan, tumigil ka.
Ang lahat ng mga master ng daan-daang lahi ay nagpakita ng pagkagulat, iniisip kung sino ang maglalakas loob na tawagin ang pangalan ng Sword God sa isang walang galang na tono. Sino ito? Anong klaseng mabahong brat? Mukhang sibilyan na estudyante ang kumuha ng Imperial Examination ng Holy Emperor. Nako, iyon ang Destiny Son, medyo humanga ako, proud what? Nagkaroon ng ilang talakayan sa mga tao sa eksena, ngunit karamihan sa kanila ay talagang hindi masyadong humanga kay Auhan. Sa araw na ito, nakita ko ang napakaraming laban sa top flight. Paano mas mabibigyang pansin ng sinuman ang ganitong uri ng ilaw ng bigas? Narinig ni Auhan ang mga mapanlate na diskusyon sa paligid, namumula ang mukha at namumula ang tenga. Ang kanyang mukha ay liko, madilim at nakakatakot, at siya ay nanginginig sa galit. Alam niyang katangahan ng pagiging walang ingat. Ngunit nang mapagtanto niyang imposibleng maabyutin niya ang lalaking ito, hindi na niya ito nakayanan pa sa kawalan ng pag-asa. Kailangan niyang magbulalas. Dahil kung hindi niya sasabihin ang kanyang puso, pakiramdam niya ay hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon. Mabahong bata. Maglakas loob na maging bastos sa Sword God. Arrest. Nagmamadaling inutusan ni Suzon ng pamilya Su ang isang tao na arestuhin sila. Napanatili ng kanilang pamilyang Su ang trono, ngunit ayaw nilang magkamali. Kinawayan ni Yefan ang kanyang kamay at sinabing, okay lang, hayaan mo siyang magsalita, ano ang problema? Namumula ang mga mata ni Auhan, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tinatanong kita. Alam mo na ba na ginawa ko ang mga bagay na iyon? Medyo nataranta ang lahat, hindi alam ang itinatanong ni Auhan. Si Yefan ay mas malinaw, at hindi niya ito itinago. Tumanggo siya, oo. Biglang namutla ang mukha ni Auhan, mabigat ang paghinga, at pakiramdam niya ay halos malagutan na siya ng hininga. Since alam mo na, saka bakit hindi mo ako pinatay? You can kill me anytime. Nilason ko ang nanay mo. Napatay ko si Din Kung Zuo. Iniwan ko ang dummy sa lungsod. Pinirma kita at kinulit. Pangunahan ng isang tao sa krusada laban sa iyo. Bakit hindi mo ako pinatay? Sa sandaling ito, maraming tao sa eksena ang nagkakagulo, at lahat ay nagulat na ang batang ito ay maglakas loob na gawin ang ganoong bagay sa Sword God. Pinatay niya si Din Kung. Pinatay niya ang sarili niyang guro. Ang masamang balakid na ito. Siya talaga ang nasa likod ng mga eksena. Nang marinig ang mga pasaway na nagmumula sa lahat ng panig, si Auhan ay labis na nasasabik, tumawa ng masama, at iniunat ang kanyang kamay. Tinatapik ang dibdib ko. Oo. First me. First me. Pinatay ko si Kung Zuo. Ginawa ko ang lahat ng ito. Pinasan ko ang Sword God ng kalapastanganan. Na-frame ko siya. Lahat ng ito ay plano ko. Hindi ako umaasa sa aking dugo, hindi ako umaasa sa aking background, umaasa ako sa aking sariling pagsisikap, hakbang-hakbang mula sa karaniwang tao hanggang ngayon. Hindi ko alam kung ilang beses na mas malakas kaysa sa inyong mga angkan, ang mga pinili. Ako ang tunay na henyo. Tandaan ninyong lahat, Auhan ang pangalan ko. Anak ng langit. Auhan. Biglang natagpuan ni Auhan si Ye Wangto at ang kanyang asawa mula sa karamihan, itinuro at tumawa, Marquis ng Zhenbei. Hindi mo inaasahan. Nilason ko ang iyong asawa. Haha. Paano kung ang anak mo ay isang Sword God? Gusto kitang patayin Auhan, dali. Niyakap ni Ye Wangto si Ji Soxan, ngunit hindi umimik ang mag-asawa, tiningnan lang siya ng malamig. Sa katunayan, karamihan sa mga tao sa kanilang paligid ay nagsalita lamang ng ilang salita at agad na tumahimik. Pagkatapos ng lahat, tulad ng isang maliit na tao, karamihan sa mga masters ay walang pakialam kung ano ang kanyang ginawa sa lahat. Kahit na gumawa siya ng ilang kasuklam-suklam na mga gawa, sa harap ng ganap na kapangyarihan, lahat ng ginawa niya ay walang kabuluhan. Tumayo si Guqing sa karamihan, tinitingnan ang baliw at kaawa-awang mapagmataas na si Han, may bakas ng pagbuntong hininga sa kanyang mga mata, ngunit wala ng awa. Nadatna ni Auhan na biglang tumahimik ang paligid, walang pumapansin sa kanya, at hindi man lang ito nag-abalang pag-alitan siya. Hindi niya napigil ang umiyak ng mapait. Wuho, wow, pinapagalitan mo ako, bakit hindi mo ako isuko, huwag mo akong kamuhian. Lumuhad siya sa lupa, umiiyak at umiling-iling, bakit? Ye Fan, bakit ayaw mo? Patayin mo ako. Bakit hindi mo ako pinigilan? Bakit? Kapatid na mataas na pari, may sakit ba sa pag-iisip ang lalaking ito? Hahampasin ko ba siya ng palakol? Nadama ni Bukohar na ito ay isang pag-aaksaya ng oras, kaya hindi niya maiwasang magmungkahi. Umiling si Yefan, kalimutan mo na, isa itong malaking ekspedisyon, kaya ibigay mo na lang sa gobyerno dito ayon sa batas, gayunpaman, kakasuhan siya ng lahat ng kaso. Halos gumapang si Han sa pagkakadapa, ibinagsak ang sarili sa harap ni Yefan, at nag-hysterical na nagtanong, patayin mo ako. Patayin mo ako. Bakit hindi mo ako patayin? Hindi ba ako karapat-dapat na mamatay sa iyong mga kamay? Hindi ba ikaw ang Diyos ng espada? Ikaw ay isang henyo, at gayon din ako. Maswerte ka lang sa akin, ipinanganak ka sa pamilyang Shenlang. Depende kayong lahat sa bloodline at background niyo. Anong karapatan mong maliitin ako ng sobra? Napabuntong hininga si Yefan. Hindi niya pinatay si Auhan dahil pakiramdam niya ay masyadong nakakaawa si Ao Shuang.
Pangalawa, bukod sa pagkalason sa puso ni Jisoo, na ikinagalit ni Yefan, ang ginawa ni Auhan ay talagang ginawa ni Yefan. Hindi naman ako masyadong nag-aalala. Gayunpaman, hindi interesado si Yefan na ipaliwanag ito kay Auhan, dahil kung hindi dahil kay Guqing, hindi magiging tamad si Yefan na kilalanin ang taong ito. Siya ay isang taong hindi kayang labanan siya, at hindi niya alam kung paano ito ay napakapait at mapait. Fair na, sabi ni Yefan sa mga babae. Kailan? Nakita ng lahat na aalis na ang Sword God, natural silang sumunod. Si Auhan naman. Walang pumapansin dito. Naramdaman ni Auhan na ang lahat ng kanyang iniisip ay abo, at bumulwak siya ng dugo. Direkta itong nag-spray, hamampos sa lupa gamit ang dalawang kamao, at biglang nag-apoy, umagos ang dugo ng mata ko, at lumitaw ang isang nakakatakot na anino ng hayop sa likod ni Yefan. Papatayin kita. Gatlang M. Hindi man lang nakashoot si Yefan, ngunit ang palakol ni Bukhar ay sumulong. Direktang sumabog ang isang berdeng kinang. Anong halimaw? Bagamat hindi gaanong naniningil si Bukhar, ngunit ang kapangyarihan ng kaguluhan sa banal na kaharian na ibinulsa ni Garuda sa isang iglap, ay damyugo pa rin kay Auhan. Auhan. Nanginginig at bumagsak sa lupa, hindi makagalaw, at nabali ang kanyang mga buto. Hindi ko alam kung magkano. Gluttony. How does this guy have a gluttonous bloodline? May nagtanong sa eksena. Nabulunan si Auhan at umiyak ng husto, Yefan, huwag kang pumunta. Anong nagawa kong mali, bakit ganito ang pakikitungo sa akin ng Diyos? Nagsumikap ako, nagbayad ako ng napakalaki. Saan ako nagkamali? Hindi patas. Sumimangot si Yefan at mahinang sinabi, hindi ko alam kung paano ka umabot sa puntong ito. Ngunit sa aking palagay, ang iyong pinakamalaking pagkakamali ay maaaring hindi mo alam. Kung ano ang mali sa iyo. Auhans. Ang mga mata ay nawala ng ilang sandali, na parang nalitag, nakahiga sa lupa, hindi gumagalaw. Si Yefan at ang mga babae ay mabilis na umalis sa eksena, sa katunayan, walang partikular na nagmamalasakit kay Auhan, kung ihahambing sa namatay ngayon para sa maraming banal na kaharian, ang taong ito ay masyadong walang halaga. Kahit na sa huli, si Haring Chi na natangay ay naiwan, at dalawang gwardya ang ipinadala upang direktang patayin ang walang malay na si Auhan, at walang sinuman ang nagmamalasakit. Ang pamilyang Su ay natural na hindi siya magkakaroon ng kahit kaunting simpatiya para kay Auhan. Pagkatapos ng lahat, nilason niya ang puso ni Jisoo at pinatay si Kung Zuo. Kung hindi niya siya papatayin, madali niyang masasaktan ang Shenlong clan at ang mga karaniwang tao, kaya pinatay niya si Auhan ng walang awa. Pinagmasdan ni Guqing mula sa malayo na si Auhan ay nilipol ng katawan at espiritu, at ang kanyang katawan ay hinayla palayo na parang patay na aso. Siya ay mahinang bumantong hininga, tumalikod at naglakad pabalik sa imperial na lungsod. Alam niyang nasa bahay pa rin si Aoshuang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang kapatid, ngunit ngayon, tila siya lang ang bumalik at sinamahan ng batang babae na iyon. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.